Hindi pa nagpapakita ang araw sa silangan, ay gising na si Karina. Lahat ng mga tauhan sa mansyon na pinagtatrabahuhan niya ay madaling araw talaga nagigising kung kaya't ganon din siya. Si Karina ay matagal na nagtatrabaho sa pamilya ng mga Vermilion. Bata pa lang siya ay doon na siya nakatira. Anak siya ng kaibigan ng ama ng kababatang si Aris. Parehong wala na ang kanyang ama at ama ni Aris. Ngunit dahil nag-asawa ulit ang ama ni Aris kung kaya't kasama ngayon ni Aris ang madrasta nito sa bahay. At masasabi niyang malaking ipinagbago ng kanyang kababata simula nung mawala ang kanilang mga ama. Hindi magkasundo si Aris at ang madrasta nito. At parang mainitin ang ulo ni Aris. Sa kabila niyon ay gusto niyang manatili sa tabi ng lalaki. Hindi niya ito maiwan dahil alam niyang siya lang ang natitirang taong mapagkakatiwalaan nito. Anong ginagawa mo? Kanina ka pa dyan ah. Hindi ka pa rin tapos? Biglang sumulpot ang kasamahan niyang si Badeth. Nagbubunot siya ng sahig sa storage room. Pagkabangon niya ay iyon kaagad ang inasikaso niya. Kaya lang kanina pa hindi pa magandang pakiramdam niya kaya hindi niya matapos-tapos ang ginagawa. Matatapos na kami sa sala. Tapos ikaw andyan ka pa. Nananadya ka yata para may dahilan ka para makatakas sa trabaho sa kusina. Ako sa ni Badeth. Agad siyang umiling. Hindi naman sa ganon, Badeth. Hayaan mo, matatapos na rin naman ako dito. Susunod din kaagad ako sa kusina maya-maya. Siguraduhin mo lang. Pag ikaw hindi ka sumipot sa kusina mamaya, lagot ka talaga sa amin. Tapos ay tinuro pa siya ni Badeth. Hindi na siya nagsalita hanggang sa makaalis si Badeth. Napilitan siyang bilisan ng trabaho para makasunod kaagad kina Badeth sa kusina. Sa mansyon na iyon ay si Badeth ang pinapakinggan ng mga bagong pasok ng mga trabahante. Dahil maliban sa matagal na ito roon, ay ito rin ang pinakabuli sa mansyon. Anak na kusinera si Badeth, isa sa pinagkakatiwalaan ng stepmom ni Aris, ang ina ni Badeth. Kaya pakiramdam nito ay malakas ang kapit nito sa mismong amo nila. Matapos siyang maligpit ang mga panglinis, ay nagtungo na siya sa kusina. Naabutan niya si Badeth na kumakain lang doon kasama ang mga kaibigang tauhan. Wala namang ginagawa ang mga ito at tambak ang mga hugasin sa sink. Ba't ba ang tagal mo? Nakataas ang kilay na puna sa kanya ng mama ni Badeth na si Manang Tasha. Kakatapos ko lang pong maglinis ha. Hugasan mo na lahat ng nasa sink. Linisan mo lahat ng parte ng kusina. Yung pulido ha? Ayoko makakakita ng kahit kaunting dumi. Hindi na siya pinatapos sa pagsasalita dahil inutusan na kaagad siya ni Manang Tasha. Wala na siyang choice kundi ang kunin ang sponge sa sink. Tapos nilapitan naman ni Manang Tasha si Badeth sabay kurot sa tagiliran. Kayo naman kumuha kayo ng walis para kapag dumating si Madam, kunyari may ginagawa kayo. Hindi niya pwedeng makitang nakatambay lang kayo rito. Akong malalagot sa mga pinanggagawa niyo Saway ni Manang Tasha sa anak, pati na rin ng mga kaibigan ni Badeth. Kaagad na nagsipagkilo sa mga ito at kumuha ng mga walis para kunyari nagwawalis ang mga ito. Kahit ang totoo ay kumakain ng mga ito ng mangga sa kusina. Napailing na lamang si Karina at napabuntong hininga. Sa huli ay mag-isa na naman pala siyang gagawa ng mga gawain sa kusina. Sinadya lang na papuntahin siya roon dahil walang gagawa ng mga gawain ng mga ito. Pinahid niya ang pawis niya sa noo nang matapos siya sa ginagawa. Rinig niya ang tawanan ni Badeth hanggang sa matapos siya. Tapos ka na dyan? Sumulpot naman si Manang Tasha pagkatapos niya sa ginagawa. Alanganin niyang tumango. Opo, bakit po? Kumunot ang noon nito. Anong bakit po? May gagawin ka pa sa pool ngayon. Natigilan siya at napalingon sa gawin ni Badeth na panay lang ang kain sa center island ng kusina. Mama, wala na ba tayong alamang? May mangga pa kami Nagsalita si Badeth. Ano na? Kilos na! Untag sa kanya ni Manang Tasha.
Napalunok siya at napayuko na lamang. Marami sila sa bahay pero siya lang ang nakikita parati roon. Pare-pareho lang silang sinasahuran doon kaya dapat lahat sila kumikilos. Pero ang siste ay parang siya lang ang katulong doon. Napahawak siya sa noo nang makaramdam ng kaunting hilo. Mainit sa may pool, walang masilungan. Dagdag pa na kaninang umaga pa siyang nangihina at ngayon nakabilad pa siya sa ilalim ng mainit na araw. Mga bandang alauna na siya ng hapon natapos. Malawak ang pool at mag-isa lang siya. Natapos din sa wakas. Mahinang sambit niya sabay upo sa lounge. Napahawak ulit siya sa ulo nang makaramdam ng pagkahilo. Hindi siya nakapananghalian at agahan sa dami ng ginagawa niya. Naisip niyang baka kayang pawiin ng pagkain ng panghihina niya, kaya dahan-dahan siyang tumayo. Ngunit nagulat siya nang makita ang stepmother ni Aris na si Madam Leonora. Wow! So habang abala ang lahat sa trabaho, ay nandito ka sa pool at paupo-upo lang? Natulala siya sa sinabi ng madam. Hindi siya makapagsalita sa gulat. Dahil ba feeling mo close kayo ni Aris ay feeling mo pwede ka nang magdonya-donyahan sa bahay na to? Napalunok siya at hindi pa rin makapagsalita. Ilang saglit ay natigilan siya nang magsimula na namang magdilim ang paningin niya. Ilang saglit ay hindi niya na marinig ang mga sinasabi ni Madam Leonora. Hanggang sa hindi niya na rin maramdaman ang mga binti niya. Hanggang sa umabot sa puntong ang buong katawan niya na ang hindi niya na maramdaman. Hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari dahil nablangko na ang lahat. Ang galing talaga magdrama. Kaya nga kita mo si Sir, naloko rin sa drama niya kaya sinugod na naman dito sa ospital. Kairita nga Tayo pa talagang pinagbantay. Sarap sakalin. Narinig niya mga usapan na iyon nang magkamalay siya. Nang magmulat siya ng mga mata, ay sumalubong sa kanyang puting kisame at green na kortina. Dahan-dahan siyang bumangon. Kaagad na sumalubong sa paningin niya ang mga tingin ni Badette. Nakakatusok ang tingin ng tatlo sa kanya. Mabuti naman at gising ka ng impacta ka. Feeling mo ba ikaw si Sleeping Beauty at ang tagal mong gumising dyan? Uwing-uwi na ako, inaantok na ako. Iyon ang kaangad ng bungad ni Badette sa kanya. Hindi na siya nagsalita pa. Napasa po siya sa noon nang makaramdam ng kirot doon. Bakit nandito ako? Ani ang naguguluhan. Ano pa ba? Di sinugod ka rito sa ospital. Ang galing mo kasing magdrama kanina sa harapan ni Madam. Si Sir Aris pa mismo ang nagsugod sa'yo rito sa ospital. Feeling mo naman ang haba ng hair mo sa lagay na yan. Ani Badette sabay ikot ng eyeball. Napayuko siya. Hindi niya inaasahan na ganun palang nangyari. Hindi na siya aasa na si Madam Leonora pang magsugod sa kanya sa ospital. Baka ito pang ang pinakaunang taong magdadasal na mamatay na siya. Ayaw ni Madam Leonora sa kanya para maging kaibigan ni Aris. Ni anino niya ay tila kinamumuhian nito. Ayaw nito ng mga mahihirap. Ani mo'y napakalaking kasalanan na naging mahirap siya. Kung ituring siya nito ay para siyang isang putik na hindi dapat dumadaiti sa tulad ng mga taong mayayaman dahil natatakot itong madumihan niya. Private room pang ang gusto ni Sir para sa'yo Pero sinabi ni Madam na sa pangmaramihan na room ka ilagay. Tama naman si Madam. Hindi mo naman deserve ang private room. Ano ka, siniswerte? Patuloy pa ni Badette. Ayos lang sa kanya. Ang totoo ay nahihiya siya sa nangyari. Parang kalabisan na nga kung nagkataong inilagay pa siya sa private room. Kalabisan nga na naabala niya ang pamilya tapos magpapa-importante pa siya. Ilang saglit ay may dumating na nga na naka-uniformeng mga lalaki. Lahat ng mga taong nasa silid na iyon ay napalingon sa mga dumating. Nagtataka na sinundan niya ang tingin ng mga uniformadong mga tao na iyon. Inaasahan niyang lalapitan nito ang isa sa mga kasama niya sa room na iyon. Ngunit nagulat siya nang malaman na palapit sa kanya ang lalaki. Hala, sino mga yan? Kinabahan na napatanong na si Badette. Bakit palapit sila rito? Kilala mo ba mga yan? Hindi tsaka hindi sila pamilyar.
Ano kayang kailangan nila? Nag-usap ang nagugulahan din ng mga kasama ni Badeth. Nanatili siyang nakatingin sa mga paparating kahit wala silang ideya kung ano ang sadya ng mga taong ito. Ikaw ba si Miss Karina Taragwa? Ang paniwala ng isa sa lalaking naka-uniforme nang makalapit na sa kanya. Opo, ako nga po. Aniya sa alanganin at naguguluhan niyang boses. Kilala mo to? Nagsalita si Badeth sabay turo sa kanya. Ano pong kailangan niyo sa akin? Aniya. Nakatuon ang atensyon ng mga uniformadong lalaki sa kanya. Walang pakialam ang mga ito sa naging tanong ni Badeth. Teka nga muna, aminin niyo nga, may utang ba sa inyo tong si Karina? O baka tinakbuhan kayo kasi hindi na makapagbayad, tama? Nagpatuloy sa pang-uusisa si Badeth. Bakas ang panunuya sa mukha nito at natatawa pa. Pero matapos sabihin niyo ni Badeth, ay bumakas ang iritasyon sa mukha ng uniformadong lalaki. Tapos ay bigla na lang itong nagsalita. Walang utang sa amin si Mr. Agua. Ang totoo niyan, nandito kami dahil kailangan na namin siyang sunduin. May kalakip na tigas sa boses ng lalaki nang sagutin ito si Badeth. Sunduin? So may atraso nga sa inyong babaeng to. Tapos ay tinuro na naman siya ni Badeth. Pero hindi na ito pinansin ng lalaki at nilingon na siya. Bakas ng kapormalan sa mukha nito, ngayong siya na ang kaharap nito. Ang inyong ama na si Armando Lavita, ang may-ari ng Lavita Prime, ay inutusan kaming sunduin ka upang personal kang makausap, Miss Karina Taragwa. Nalaglag ang panga ng mga katulong, kalakip si Badeth nang marinig ang sinabi ng unipormadong lalaki. Ilang saglit ay natatawang nagsalita na naman si Badeth. Teka lang po. Hindi naman po ito prank, diba? Vloggers pa kayo tapos pinagtitripan niyo kami? Ani Badeth na hindi pa rin makapaniwala. Kumunot ang noon ng uniformadong lalaki. Hindi kami nagbibiro rito, miss. Di namin alam ang sinasabi mong prank, iha. Seryosong sabi ng tauhan. Natulala na lamang si Badeth at napatingin sa kanya. Maging siya ay hindi inaasahan ang kanyang narinig. Yung multi-billionaire na kilala sa Pilipinas? Ay talagang ama niya? Hindi naman makapaniwalang sabit ni Badeth at nakatingin sa kanya. Anong sinabi niyo? Napalingon sila sa kararating na babae. Si Madam Leonora ay nandito at mukhang narinig nito ang mga pinag-uusapan nila. Inaasahan niyang kukutsain siya ng Madam. Tsak niyang katulad ng naging reaksyon ni Badeth ang magiging reaksyon nito. Binanggit niyo ba si Armando Lavita? Patuloy ni Madam Leonora. Opo, Madam. Ani ng mga unipormadong lalaki at kaagad na nagbawang mga ito sa dumating na babae. At sa paraan ng pangbanggit ng Madam Leonora ay mukhang kilala nito si Armando Lavita. Nandito po kami para sunduin ang kanyang anak. Ani ng tauhan. Kaagad na natulala si Madam Leonora. Nandito ba sa silid na ito ang pinunta ninyo? O ako ang talagang sadya ninyo dahil alam niyong pupunta ako ngayon dito? Sabihin niyo sa kanyang pinapapabalik ko kayo. Hindi niyo na mahahanap ang anak namin. Dahil matagal ko nang pinaampon ang anak namin. Kaya wag niya akong guluhin pa. Mas lalong hindi siya nakapagsalita matapos na marinig ang sinabi ni Madam Leonora. Tila ba kay bilis sa mga pangyayari na halos hindi niya na masundan. Parang ang hirap intindihin. Pasensya na po pero nagkamali po kayo. Hindi po kayo ang sadya namin dito. Hindi rin po kami nagpunta dito para manggulo. Sa katunayan, ay si Miss Karina ang totoo naming pakay rito. Paliwanag pa ng lalaki. Para namang naestatwa si Madam Leonora nang marinig ang sunod-sunod na sinabi ng lalaki. Ang inyong anak ni Don Armando Lavita ni si Miss Karina ang pinunta namin dito. Gustong kausapin ni Don Armando ng personal ang inyong anak. Patuloy pa ng tauhan. Kaagad na tumulo ang kanyang luha. Animoy may sariling isip iyon na kusa na lang bumagsak. Nang balingan niya si Madam Leonora,
ay nakatitig na sa kanya ang babae. Bakas ang gulat sa mga mata nito, habang namamasa naman ang mga mata niya. Parang gusto niyang gumising sa bangungot na ito. Pinagdarasal niyang sana nga, panaginip na lang ito. Pareho tayong walang mama, Aris. Pero may papa pa naman tayong dalawa. Kaya lang ang kaibahan natin, mayaman ka, habang mahirap lang kami. Masarap parati ang ulam ninyo. Samantalang parati namang gulay at tuyo ang ulam namin. Ani Karina habang naglalakad sila ni Aris sa burol mga bandang hapon. Hilig nilang magtungo roon upang maglaro. 6 siya habang 8 naman si Aris. Parehong bata pa at puros laro pa ang mga nasa isip. Ano naman kung mayaman kami? Binibigyan naman kita ng ulam. Kung iyon ang problema mo. Gusto mo sa bahay ka na araw-araw kumain eh. Ani Aris sabay tawa. Gumuso siya. Hindi naman pwede yun. Tauhan ng papa mo ang papa ko. Hindi pwedeng kasabay ng mga tauhan ng amo nila. Kumunot ang noon ni Aris. Ang papa mo lang ang tauhan ni papa. Kaya pwede kang sumabay sa akin sa pagkain kasi hindi ka naman niya tauhan. Bumusangot siya. Pareho lang yun, huwag ka na magpalusot. Inakbayan siya ni Aris tsaka ngumisi ito. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Magkaibigan ng parehong ama nila ni Aris. Pareho silang walang ina. Ang kanyang ina ay namatay noong ipinanganak siya, samantalang namatay naman sa sakit ang ina ni Aris. Magkapareho sila ng naging buhay kaya naiintindihan nila ang isa't isa sa kabila ng pagkakaiba nila ng estado sa buhay. Darating ngayon si Papa. Balita sa kanya ni Aris habang patuloy sila sa paglalakad. Talaga? Namilog ang mga mata niya. Oo, tiyak na may dala na naman ng mga chocolate si Papa. Bigyan kita kapag naunahan mo ako sa pagtakbo patungong mansyon. Ani Aris sabay takbo ng mabilis. Ang daya! Sigaw niya sabay sunod sa naunang si Aris. Pinagtawanan lang siya ng kababata. Pagkarating nila ay nauna nga sa kanya si Aris. Imposible niyang maunahan ang lalaki tungo sa mansyon dahil mas mabilis itong tumakbo kumpara sa kanya. Ang daya mo talaga, Aris! Natigilan siya nang makita si Aris na natigilan sa may malaking sala. Nagtataka na sinundan niya ng tingin ang tinitingnan ni Aris. Natanaw niya ang ama ni Aris. Nakita niya ang ama nito nakakapasok lang sa main door ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay hindi nag-iisa ang ama ni Aris dahil may kasama ito. Aris, iho! Kumaway ang ama ni Aris dito. Nananatiling nakatayo at nakatingin lang si Aris sa mga ito. Hindi ito kumilos. Tiningnan niya si Aris. Nagulat nang mapagtanto ang nakapaskil na emosyon sa mukha ni Aris. Hindi ito masaya. At imbes na saya, ay kalamigan ang nakikita sa mga mata ng lalaki. Aris, halika. Ipapakilala kita dito sa kasama ko. Ani ng ama ni Aris at sinenyasan na lumapit si Aris. Hindi lumapit si Aris kaya't ang ama at ang kasama nito ang lumapit sa banda nila. Aris, anak, eto nga palang Mama Leonora mo. Mag-hi ka sa kanya. Ani ng papa ni Aris sa malambing na boses. Kahit nakita naman ang pagkadisgusto na nakapaskil sa mukha ng anak. Hello, Aris. Ako nga palang girlfriend ng papa mo. Ako si Leonora. Kapag nagpakasal na kami ng papa mo, pwede mo na rin akong tawaging mama kung gusto mo. Parati kang kinukwento ng papa mo sa akin. Sa wakas nagkita na rin tayo. Ani naman ng babae. Ngunit sa pagkakataong iyon ay kakaiba ang naramdaman ni Karina nang matitigan niya si Leonora. Kakaiba na hindi niya mapangalanan. Ani mo'y gusto niya itong hawakan at ngitian. Ngunit nakatuon lang ang atensyon ni Leonora kay Aris at hindi siya nito tinapunan ng tingin. Hindi nagsalita si Aris sa babae, bagkos ay hinarap siya ni Aris. Ihatid na kita sa inyo. Ani Aris at hinila na siya palayo. Aris! Narinig niya ang pagtawag ng ama nito. Ngunit hindi nito pinakinggan ang sinabi ng ama. Nagpatuloy sila hanggang sa nakalabas na sila ng mansyon.
Tahimik si Aris at mukhang hindi masaya habang naglalakad sila pa uwi. Ibang-iba si Aris sa kanina lang ay nakikipaghabulan pa sa kanya patungong mansyon. At hindi niya inaasahan na iyon na rin ang huling beses na makikita niyang nakangiti si Aris. Dahil sa mga sumunod na araw ay hindi niya na halos makita si Aris sa labas. Sa pagkakaalam niya ay nagkukulong na lang parati si Aris sa silid na ito. Minsan ay hindi na rin ito bumababa upang kumain. Nalulungkot siya sa mga nangyayari kay Aris. Papa, ayos lang kaya kung kausapin ko si Aris? Aniya sa ama isang umaga habang nasa hardin sila. Naghihintay ang kanyang ama sa ama ni Aris. Family driver kasi ang kanyang ama roon. Alam din nito ang mga nangyayari sa bahay na yon at ang tungkol sa nangyayari kay Aris. Bumakas naman ang pag-aalala sa mga mata ng kanyang ama nang mabanggit niya si Aris. Kamusta na kaya ang batang yon? Hindi ko rin alam kung ano nangyayari sa kanya nitong mga nagdaang araw. Hindi ko na siya nakikitang bumababa at nakikipaglaro sa'yo. Balita ko, ayaw na rin pumasok sa school. Ani ng kanyang ama habang nakatingin sa taas. Nakatingin ito sa bintana ng silid ni Aris. Dahil ayaw nang pumasok ni Aris, ay napilitan ng ama nito na kumuha na lang ng tutor para maging homeschool na lamang si Aris. Simula noong dumating ang stepmother nito sa bahay na iyon, ay iyon na ang ginagawa ni Aris. Apektado si Aris sa presensya ng madrasta nito. Halatang ayaw nito sa babaeng inuwi ng ama nito. Kapag nakita mo si Aris, kausapin mo siya anak. Kailangan niya na makakaramay sa mga oras na ito. Kailangan niya ng kaibigan na makikinig sa kanya. Hinawakan ng ama ang balikat niya at tinapik. Sang-ayon nito sa suhestyon niya, nakausapin si Aris. Tumitingin-tingin si Karina sa paligid bago siya umakyat sa taas. Hindi pinapayagan sa mansyon na iyon na umakyat ang kahit na sino na hindi pinahihintulutan ng may-ari. Anak lang siya ng driver at hindi pa siya kailanman nakakaakyat sa silid ni Aris. Hindi niya alam kung saan banda ang silid ni Aris, pero maglalakas loob siyang umakyat at wala na siyang pakialam kung saan niya pupuntahan ng lalaki. Pinagdarasal niya na lang na sana hindi siya mahuli ng madrasta ni Aris. Nanginginig ang tuhod niya nang makarating siya sa taas. Halos lumuwa na ang puso niya sa dibdib. Sa lakas ng kabog niyon. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy sa paglalakad. Nilapitan niya ang unang pinto at pinihit iyon. Oras na minala siya ngayon, ay tsak niyang lagot talaga siya. Hindi niya na nagawang pihitin ang doorknob kaya umalis kaagad siya roon upang lumipat naman sa kabila. Kailangan niyang makausap si Aris. Para kay Aris ang ginagawa niya ngayon. Natatakot siya pero kailangan niyang tiisin ang kabang nararamdaman. Hanggang sa narating niya ang mismong pinto na nakaawang ng kaunti. Mabuti na lang at bukas iyon kaya hindi na siya nahirapang silipin ang loob niyon. At namilog ang kanyang mga mata nang sa wakas ay naharap niya rin ang silid ni Aris. Nakita niyang nakatalikod si Aris at nakayuko sa study table nito. Napangiti siya at kaagad na pumasok. Gulat na lumingon si Aris sa gawin niya. Mabilis siyang tinakpan ang bibig ng kababata at namimilog ang mga matang umiling. "What are you doing here?" Nito nagulat pa rin. Ngumisi siya. "Nandito ako dahil hindi ka na masyadong bumababa." Umalis siya sa harapan nito at umupo sa kama nito. Sinuyod niya ng tingin ang buong silid ni Aris. Ngayon lang siya nakaakyat doon dahil ngayon lang siya nagkaroon ng lakas loob na gawin iyon. "Ang ganda pala ng silid mo, Aris." Puri niya at nanatili pa rin ang ngiti sa labi. Nang balingan siya ni Aris ay nakatulala na ito habang nakatitig sa kanya. Halatang hindi pa rin ito makapaniwala sa ginawa niya. "Nag-aalala ako sa'yo, pati ang papa ko. Hindi na ako makapaghintay na bumaba ka pa kaya ako nang umakyat." Paliwanag niya. Kalaunan ay napangiti si Aris. Hindi niya inaasahang ngingiti ito sa sinabi niya. Namilog ang mga mata niya. "Ayun, ngumiti ka rin sa wakas." Aniya sabay turo rito.
Kaya natigilan si Aris at napatikim. Baka makita ka ng stepmom ko. Masamang ugali nun. Namilog ang mga mata niya. Siya ba nagsabing magkulong ka rito? Umiling si Aris. Hindi naman. Ayoko lang na nakikita siya sa baba kaya hindi ako masyadong bumababa. Ayoko siya makausap. Ramdam kong masama ang ugali niya. At ayokong pinaplastik ako. Tsaka ayoko rin talaga sa kanya. Ayokong pinapalitan ng papa ko, mama ko. Nalulungkot siya para kay Aris. Sinubukan niya rin na ilagay sa sitwasyon niya ang sitwasyon ni Aris. Ayaw niya rin na gawin iyon ng kanyang ama sa namayapa niyang ina. Kaya naiintindihan niya ang nararamdaman ngayon ni Aris. Nagtagal ang usapan nila ng kababata. Hindi niya namalayan ang oras. Hindi niya naisip na may aakyat sa taas para i-check si Aris. Anong ginagawa mo rito? Isang katulong na may bitbit na food tray ang dumating. Tagadala ng pagkain ng babae. Tanghali na at dala ng babae ay pananghalian ni Aris. Mabilis na inailapag ng babae ang food tray at sa isang kisap mata ay nakababa na ito. Huli na nang mapagtanto nilang magsusumbong na pala ang babae. Tumakbo silang dalawa ni Aris upang pigilan ng babae na magsumbong. Ngunit sa hagdan ay nakasalubong nila mismo ang madrasa ni Aris. Nagulat ang madrasa ni Aris nang makita siya. What are you doing here? May iritasyon sa boses ng babae. Kaagad na humakbang papalapit si Aris upang ikubli siya sa likuran nito. I asked her to come. Wala siyang kasalanan. Ani Aris na may galit sa boses. Kaibigan ko siya at paaakyatin ko mga taong gusto kong paakyatin sa silid ko. Ngumisi ang kanyang madrasta na si Madam Leonora. Is that so? Can I talk to your friend? Saglit lang naman. Napalunok siya at dali-daling sumunod kay Madam Leonora. Dinala siya ng babae sa opisina nito. May pagtitimping ngiti na nakapaskil sa mukha ni Leonora nang balingan siya. Kaagad na umusbong ang ibayong kaba sa puso niya nang magsalubong ang tingin nila ni Madam Leonora. Masyadong malakas ang loob mo bata para suwayin ang mga rules sa bahay na to. Alam mo ba kung anong pwedeng kahinatnan ng ama mo kapag sumuway ka sa rules? Pwede ko siyang ipatanggal sa trabaho niya rito. Gusto mo ba yon? Nito. Sa kabila ng ngisi na nakapaskil sa mukha nito, ay halata ang gigil at iritasyon doon. Nahintakutan na umiling siya. Ayoko po. Huwag niyo pong alisin kay papa ko ang trabaho niya. Hindi na po mauulit. Hindi na po ako susuway ulit. Mabuti naman kung ganon. Dapat ngayon pa lang ay alam mo na ang lugar mo. Hindi ka level ni Aris. At hindi ang tulad mo ang dapat na makasalamuha niya. Umiyak siya nang pauwi na siya matapos ang mga naranasan niya sa bahay na iyon. Ang mga salitang binitiwan ni Madam Leonora ay tumatak sa isipan niya. Isang linggo ang dumaan at isang nakakagulat na balita ang narinig niya. Nalaman niyang dinala sa ibang bansa si Aris. Ayon sa nalaman niya, ay doon na rin daw mag-aaral ang lalaki. Ibig sabihin ay hindi niya na ulit ito makikita pa. Iyon na pala ang huling usapan at ngitian nila ni Aris dahil hindi niya na makikita ito pagkatapos niyon. Nasaktan siya dahil hindi man lang nito nagawang magpaalam sa kanya. Basta-basta na lang itong umalis. Tumingala siya sa kalangitan. Ang kahel na langit ay magandang pagmasdan. Papalubog na ang araw at ninanamnyam niya ang mabining hangin sa hapong iyon. Nagdaan ang mga taon. Ilang kaarawan ang nagdaan na hindi niya kasama ang lalaki. Noong nandun pa nga si Aris ay hindi ito nagmimintis sa pagpunta sa birthday niya. Tapos, parati siya nitong ginagawa ng mini cake. Bibigyan siya nito ng cupcake na may kandila, tapos hihingan siya ng wish. Bumuntong hininga siya at tumingala muli sa langit. Kamusta ka na? Aniya sa mga ulap na animoy nandoon ang lalaki at naririnig siya nito. Sana okay ka lang. Sana maayos ang kalagayan mo. Di ba sa kwadra ka naka-assign ngayon?
Hindi ka na rito pwede sa loob kaya bumalik ka na doon sa mga tae ng mga kabayo. Natatawang sabi ni Badeth, ang anak ng tagaluto na si Manang Tasha. Nagtungo lang naman siya roon dahil uminom siya ng tubig. Alam niya na nilipat na siya sa kwadra at hindi na siya sa loob naka-assign ngayon. Nang malaman niyang uuwi na ulit si Aris sa hasyenda, ay inilipat siya sa kwadra. Hindi niya alam kung bakit kailangan pang gawin yon. Siya lang kasi ang nag-iisang babaeng inilipat sa kwadra. Wala namang kaso sa kanya. Ang importante ay sinasahuran siya at nakakakain naman siya ng maayos. Abala ang mga katulong sa pag-aasikaso sa mga dapat ihanda. Abala ang kusina sa pagluluto. Karamihan sa mga katulong ay pumaparoot pa rito. Iyon ang araw ng pagdating ni Aris. Tama si Aris. Hindi nga maganda ang pag-uugali ni Madam Leonora. Ngunit nakikita niya ginagawa nito ang lahat upang magawa nito ang responsibilidad nito bilang nanay kay Aris. Mga bandang 12:00 ay dumating ng hinihintay ng lahat. Nanatili siya nakatayo sa may hardin. Nakatanaw siya wala sa kinatatayuan. Humilera ang mga tauhan sa labas ng mansyon upang maghanda sa pagdating ng amo nila. Tama, si Aris na ngayon ang bago nilang amo. Matapos mamatay ang ama nito, ay si Aris nang pumalit sa pamamalakad sa lahat ng mga naiwan ng ama nito. Sir, welcome back po. Ani ibang mga tauhan na sumalubong kay Aris. Natigilan siya ng mapagtantong nakababa ng lalaki mula sa sasakyan. Halos hindi niya na makilala si Aris nang makita niya ito. Hindi na ito ang kilalang Aris na may inosenteng ngiti. Ibang-iba na ang lalaking nasa harapan niya. Nakasuot ito ng office suit na itim. Makintab na makintab ang sapatos. Mas nakakaangat na ang aura ng lalaki ngayon at sumisigaw ng karangyaan. Nandito si Aris, ngunit parang ang layo pa rin ito. Kita sa postura nito na masyado ng mataas ang narating nito. Habang siya ay heto, nasa mababa pa rin. Iyon ang realidad na nagpapalayo ng loob niya rito. Bumalik ka raw sa kwadra. Huwag ka magpapakita kay Sir Aris habang nandito siya. Iyon ang bilin ni Madam. Naalala niyang iyon ang sinabi sa kanya ng isa sa mga katulong. Kaya heto siya at nagkukuble sa may hardin na animoy may kasalanan siyang ginawa. Alam niya ang dahilan ni Madam Leonora. Hanggang sa mga oras na yon ay tinuturing pa rin ng babae na threat ang friendship nila ni Aris. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Hindi na dapat nababahala si Madam Leonora sa bagay na yon. Matagal naman na silang hindi nagkikita ni Aris. Natitiyak niyang marami na ring nakasalamuhang lalaki sa lugar na pinuntahan nito. Sino pa bang makakaalala sa isang kaibigan na anak ng isang family driver? Samantala, saglit na gumala ang mga mata ni Aris habang papasok sa loob ng mansyon. May hinahanap ang kanyang mga mata. Isang particular na mukha na matagal niya nang gustong makita sa loob ng ilang taon. Matagal niya nang gustong bumalik sa Pinas, ngunit marami siyang kailangang asikasuhin kaya natagalan ang pagbalik niya. Masaya siyang makita ulit ang mga dating trabahante ng kanyang ama. Ang hindi niya lang gusto ay ang babaeng nakatayo sa main door ng mansyon. Iho, welcome back! Magiliw at mainit na bungad ng kanyang madrasta na si Leonora. Kaagad itong lumapit para yakapin siya na animoy totoong na-miss talaga siya nito gayong alam niya kung gaano itong kaplastic. Alam niyang pinatulan lang ito ng ama niya dahil sa pera. Nagpapasalamat siya at hindi ito pinakasalan ng papa niya. At least sa bagay na iyon ay masasabi niyang hindi nanalo si Leonora. Let's get inside. Hinanda namin ang lahat ng paborito mo. Nito sa kanya. Nilampasan niya lang ito. I'm tired. Natigilan ang kanyang madrasta. Tsak niyang inaasahan na nito ang malamig niyang salubong rito. Ngunit talagang nagulat pa ito sa naging asta niya. Nagbait-baitan ito sa kanya dahil umaasa itong bibigyan niya ito ng parte sa mga properties ng kanyang ama. Namatay ang kanyang ama. Ngunit wala itong iniwan na kahit kaunting kakarampot na pera o properties para kay Leonora. Maliligo ka na ba? Gusto mo bang ipahanda akong bathtub para sa'yo? Sumunod sa kanya si Leonora.
No need, don't bother me. I can do it alone. Huminto lang siya saglit para sabihin iyon at nagpatuloy na siya sa pag-akyat patungo sa taas. Alam niyang napahiya ang madrasa niya at wala siyang pakialam. Masaya siyang kahit papaano ay nasagi niya ang ego nito. Ang gusto niyang makita ngayon ay ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya. Si Karina at ang ama nito. Nagpatawag siya ng driver at umaasang ang ama ni Karina ang darating, ngunit nagulat siya nang malaman ang totoo mula rito. Matagal na pong patay si Mang Asyong, sir. Ako na pong pumalit bilang bagong family driver ninyo. Ani ng bagong driver. Hindi niya inaasahan ang narinig. Hindi niya inaasahan na ang taong tinuturing niyang pangalawang ama ay wala na rin. It must be hard for Karina. Ani niya sa sarili. Dahil doon ay parang gusto niya nang makita kaagad ang babae. Gusto niyang makausap ito at malaman man lang ang naging kalagayan ni Karina. Nawala na siya ng kontak at balita sa babae dahil masyado siyang abala sa pag-aasikaso sa negosyo sa ibang bansa. Hindi niya na malayang may mga importanteng bagay na pala siyang nakaligtaan. Hindi ako aalis ngayon. Gusto kong tawagin mo si Karina. Gusto ko siyang makausap. May otoridad sa boses niya nang sabihin niyon. Natitiyak niyang malaki na ang ipinagbago ng babae. Baka nga hindi na siya nito makilala kaagad. Aaminin niyang hindi naging magandang pamamaalam niya. Sa takot niyang baka mapahamak ang babae, dahil sa kanya ay pumayag siya na umalis at sa ibang bansa manirahan. Natatakot din siyang baka kapag nakita niya ang babae ay biglang magbago ang isipan niya at baka hindi niya na magawa pang umalis. Kaya minabuti niyang umalis nang hindi na nagpapaalam pa. At maiintindihan niya kung sakaling nagtampo man sa kanya si Karina. Tahimik na pinagbasta ni Karina ang mga pinapakaing kabayo. Matapos siya makapaglinis sa kwadra, ay binigyan niya ng damo ang mga kabayo roon. Maya-maya ay tutungo naman siya sa kulungan ng mga native chickens, baka, manok, kabayo at kung ano-anong mga alagang meron ng hasyenda. Malaki ang hasyenda at ang mga ganong alaga ay saktong-sakto sa environment at klima sa lugar. Malayo pa sa mga tao kaya't iwas sa sakit. Hindi na siya magtataka kung dumadami ang mga alaga nila roon. Simula nung ilipat siya sa pag-aalaga sa mga hayop, ay nagustuhan niya na ang trabaho roon. Hindi niya na naisip na unfair ang paglipat sa kanya sa kwadra. Natigilan na lang siya sa pagbubuhat ng isang baldeng tubig nang matanaw niya ang pamilyar na mukha na naglalakad sa unahan. Saglit siyang tumigil upang pagmasdan si Aris sa unahan. Hindi nito napansin na nakatingin siya rito. Sa tingin niya ay patungo ito sa puno ng mangga sa unahan. Doon tumatambay ang mga trabahante na kasama niyang nag-aalaga rin ng mga kabayo. Wow ha, hayagan ka talaga kung makatitig kay Sir Aris. Natigilan siya at napalingon. Tsaka niya napagtantong nandito si Badette sa likuran niya. May bitbit itong balde ng tubig. Kinuha niya ang balde ng tubig niya. Tapos ay nagtungo sa lagayan ng inumin ng kabayo upang lagyan niyon. Ano yun? Nagpapantasya ka kay Sir Aris? May pangungutsada sabi ni Badette. Sinundan siya nito hanggang sa loob ng kwadra. Di ko alam ang sinasabi mo, Badette. Ani at seryosong winalis ang mga damo na umalpas mula sa kulungan ng hayop. At talagang nagsisinungaling ka pa. Kita naman kung paano ka tumitig kay Sir eh. Kung ako si Sir, baka nandiri na ako. Isipin mo yun? Pinagnanasahan ka ng katulong na tagalinis ng tae rito sa kwadra. Buti nga dito ka nilagay ni Madam eh. Baka mas lalo ka pang mabaliw kapag doon ka sa loob inassign. Filingera ka din eh, no? Patuloy pa ni Badette. Magtrabaho ka na nga lang, Badette, imbis na pinapakialaman mo ko at ginagawa ng kwento dyan. Aniya sa malamig na boses. Nagpatuloy siya sa pagwawalis at minsan naman ay hinihimas niya ang nguso ng kabayo. Ginagawa ng kwento? Ano raw? Tumawa ng sarkastiko si Badette. Kitang-kita nga na nakatingin ka kanina kay Sir. Tapos sasabihin mong ginawang ka ng kwento? Ayos ka rin eh, no? Tapos sumakbang palapit si Badette na animoy balak pang makipagbasag ulo sa kanya.
Wala siyang oras na makipag-away sa babae. Marami pa siyang gagawin at hindi niya rin ugali ang ganoon. Hindi naman kasi niya katulad si Badeth. Kunyari tahimik pero nasa loob ang kulong. Patuloy pa ng babae. Mukhang hindi nga siya lulubayan ni Badeth kaya hinarap niya ito kalaunan. Ano bang ginawa ko sa'yo para pag-initan mo ako ha, Badeth? Alam mo, bahala ka na nga kung anong isipin mo, itawag mo sa akin. Pero nagtatrabaho ako, kaya wag mo akong guluhin. Tapos tumalikod na siya. Kaya lang, saktong humakbang siya ng isang beses nang bigla na lang may nagbuhos ng tubig sa kanya. Hindi lang basta-bastang tubig, kundi maruming tubig mula sa dala ni Badeth. Anong gagawin mo ngayon, ha? Guguluhin kita hanggang kailan ko gusto. At saka alam mong galit na galit ang mama ko sa pagiging sip-sip ng papa mo noon. Kaya bakit ka pa nagtataka? Naalala niyang parating napapagalitan ng ina ni Badeth habang parati namang napupuri ang papa niya. Ngayon niya napagtanto na dahil sa inggit, kaya siya ginaganoon ng mag-ina. Hoy Karina! Natigilan sila nang dumating ang isang katulong. Nagulat pa ito nang makita ang itsura niya na naliligo sa maruming tubig. Pinapatawag ka ni Sir sa office niya. Patuloy ng babae. Nagkatinginan sila ni Badeth. Ngunit galit ang nakapaskil sa mga mata ni Badeth nang marinig ang sinabi ng kasamahan nila. Natigilan si Aris ng tuluyan ng masilayan ang mukha ng babaeng gusto niyang makita ng mga nagdaang araw. Ngayon niya nasabing, tama ang hula niya. Talagang malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang kababata. Hindi na ito masyadong tumangkad, pero nag-iba na ang aura ng babae ngayon. Pinapatawag mo po ako? Ani ng babae nang makarating sa office niya. Medyo seryoso ang boses nito nang sabihin iyon. Ngumiti siya ng matauhan. Mas lalong gumanda ang dalaga. Maganda ito noon, pero mas lumala ngayon. Kaya hindi niya maiwasang matulala nang mapagmasdan ang mukha nito. Sorry. Gusto lang kitang makausap, Karina. Long time no see. Matagal-tagal na rin ang huling nagkausap tayo. Aniya na nalaki pa ng ngiti ang sinabi. Nakita niyang paglunok nito at unti-unting sumilay ang alanganin ng ngiti sa labi nito. Opo, masayang pagbabalik po, Sir Aris. Nito sa formal na tono. Inaasahan niyang magiging casual ang pakikiusap ng babae sa kanya katulad noon. Ngunit, ibang attitude ang pinapakita ni Karina sa kanya sa mga oras na yon. Masyado itong formal na animoy pinapaalala nito sa kanya ang kaibahan ng estado ng kanilang buhay. May iba pa po ba kayong ipag-uutos? Nito sa formal pa rin na boses. Alanganin na umiling siya. Wala naman. Gusto lang kitang makausap. Umayos ng tayo ang dalaga. Pwede niyo po akong tanungin sa anumang gusto niyong malaman, sir. Natigilan siya. Masyadong formal ang babae at naninibago siya sa asta nito ngayon. Hindi niya lubos akalaing ganitong Karina ang uuwian niya. Wala naman akong gustong itanong. Niya kalaunan. Kung ganon, pwede na po ba akong bumalik sa baba? Tawagin niyo na lang kahit na sino sa amin kung may ipag-uutos po kayo. Tumango siya sa huling sinabi ni Karina. Nakaalis na ang babae na mapagtanto niya ang naging desisyon niya. Hinayaan niya itong umalis nang hindi niya nakuha ang mga sagot na gusto niyang makuha. Sumilay ang tipid ng ngiti sa labi niya. Hindi na bale at sa susunod siya babawi. Nagulat lang talaga siya sa naging pagbabago ng pakikitungo ni Karina sa kanya. Sinundan niya ng tingin ang likuran ng babaeng papalayo. Deserve niya yon. Iniwan niya si Karina noon. Niwala itong narinig na eksplanasyon mula sa kanya. Ine-expect niyang sumbatan siya nito pero iba ang sinalubong nito sa kanya. Mas magugustuhin niya pang masumbatan ng babae kaysa ganito na malamig ito sa kanya. Pinatawag si Karina ng Madam Leonora nila matapos siyang ipatawag ni Aris. Ngayon naman ay nasa opisina ni Madam Leonora. Nagulat siya nang hawakan siya ng 2 tauhan at pinadapa sa ibabaw ng mesa. Isa sa mga tauhan ay madalang latigo.
Hindi pa man siya nakapag-ready ay tumama na sa binti niya ang latigo. Mukhang hindi ka magtatanda hanggat mabait ako sa'yo. Ani Madam Leonora nakapapasok lamang. Nagulat siya at akmang papalag ngunit hinila siya ng isa sa tauhan at sinampal ng malakas. Natumba siya sa sahig dahil sa malakas sa sampal na iyon. Kaagad niyang nalasahan ng dugo mula sa labi niya. Hindi niya lubos maisip na aabot sila sa ganoon. Hinawakan ulit siya ng tauhan at isa sa kasama nitong lumatigo ulit sa kanya. Napahiyaw siya sa sakit. Please po, maawa kayo, huwag niyo po itong gawin sa akin. Ano po bang kasalanan ko? Niya na may kalituhan sa mga mata. Anong kasalanan mo? Hindi mo alam? Pagkatapos mong humarap kanina kay Aris, tatanungin mo ako kung anong kasalanan mo? Nito sa iritadong boses. Pinatawag niyo po ako. Hindi po ako nagkusa ng makipagkita kanina sa kanya. Maniwala po kayo, hindi ko po desisyon yun. Niya. Hindi niya naman alam na kailangan niya palang tanggihan ng utos na yon ni Aris. Ilang taon siyang pinagbabantaan ni Madam Leonora tungkol sa paglapit niya kay Aris. Ilang taon siyang sumunod sa anumang gusto ng madam. Wala itong narinig sa kanya. Ni hindi nga siya nagreklamo o kwenesyon man lang ang lahat ng kagustuhan nito. Tapos biglang ganito. Huwag yung tigilan. Parusahan niyo yan ang magtanda. Ani Madam Leonora sa mga tauhan. Kaya patuloy siyang nilatigo ng mga ito hanggang sa panawan na siya ng ulirat. Nagising siya sa kanyang silid. Masakit ang kanyang buong katawan, kaya ilang araw siyang hindi nagpakita sa barn house. Tiyak niyang sinadya iyon ng madam para mapilitan siyang umabsent. Sa isang lumang silid na gawa ng kahoy malapit sa barn house ang nagsisilbing silid niya. Stay out ang karamihan sa mga tauhan at ilan lang silang stay in na tauhan sa mansyon. Maraming bakanting silid sa loob pero ang kahoy na silid malapit sa barn ang ibinigay sa kanya. Bukas ang kanyang bintana. Malaya niya nakikita ang tanawin sa labas. Ang kinain niya ay ang tinapay noong nakaraan. Walang may pakialam kung nakakain na siya o hindi. Kahit ganon ay ayos na ayos siya sa kapayapaang hatid ng tanawin na nakikita niya mula sa bukas na bintana ng kanyang silid. Nakakalimutan niya ang pisikal na sakit, gutom at panghihina habang tinitingnan niya ang tanawin sa labas. Sumilay ang mapait na ngiti sa labi niya. Hindi ako susuko, Papa. Nagtampo ako kay Aris, pero hindi ko po siya iiwan. Katulad ninyo, importante rin siya sa akin. Alam kong gusto niyo rin na bantayan ko siya. Mahalaga si Aris sa inyo dahil anak siya ng matalik niyong kaibigan. Kaya hindi ko kayo bibiguin kahit wala na kayo. Tumingala siya at pinahid ang luha sa pisngi niya. Inabot ng 1 linggo bago naghilom ang mga sugat sa katawan niya. Medyo kaya niya ng kumilos kaya pwede na siyang pumasok. Ngunit ang pasa sa may labi niya ay hindi niya magawang itago. Nagpapasalamat siya at sa kwadra siya magtatrabaho at walang masyadong makakapansin sa pasa niya. Maingat ang mga kilos niya habang naghahakot ng tubig para sa kabayo. Pinakain niya na rin ang mga ito. 5 silang nag-aalaga sa 100 kabayo sa hasyenda. Karamihan sa mga iyon ay binebenta kaya pinaparami pa nila. Akmang tutungo siya sa kulungan ng mga baka nang matigilan siya ng matanaw na paparating si Aris. Huli na para tumakas dahil nakita na siya nito. Kagad niyang kinuha ang balde upang kunwari magsasalok siya ng tubig para sa mga baka. Para may dahilan naman para umalis siya. Karina! Nito at hinabol siya. Huli na nang mapagtanto niyang hawak na nito ang braso niya. Napalunok siya at kaagad na kinabahan. Sinikap niyang maging malamig noong unang kita nila sa opisina nito. Aaminin niyang gusto niyang makausap ito katulad ng dati. Ngunit ayaw niyang magalit sa kanya si Madam Leonora. Kaya't ginawa niya ang lahat upang hindi na ulit mapalapit sa kanya ang lalaki. What happened to your... Hindi na natapos ni Aris ang sasabihin nang hawiin ito ang buhok niya at lumantad ang pasa sa kabilang pisngi niya.
Namilog ang mga mata niya at kaagad na inawi ang kamay ng lalaki. Kinabahan kaagad siya. Aksidente lang po. Nadapa ako habang nag-iigib. Pagsisinungaling niya. Nagtagis ang bagang ni Aris. Sino ba kasi naglagay sa'yo dito sa kwadra? Dapat nasa loob ka, hindi rito. Gawain ng mga lalaki ang mga trabaho sa kwadra. Napalunok siya. Ayos na po ako rito. Nasanay na ako sa trabaho rito. I insist, Karina. Babalik ka sa loob. Hindi magandang dito sa kwadra nagtatrabaho ang isang babae. Giit nito. Kinuha nito ang phone sa bulsa at may kinausap doon. Magdala ka ng ice bag at first aid kit. Ayos na ako. Aniya upang hindi na humaba pang oras sa kasama niya si Aris. No, doon tayo. Gagamutin natin yung mga pasamo. Nito sabay hila sa kanya patungo sa lilim ng mangga. Wala na siyang nagawa nang tangayin siya ng lalaki tungo sa lilim ng mangga. Ilang saglit lang ay dumating na din sa wakas ang tauhan na inutusan nito. Tsaka siya sinimulang gamutin ni Aris. Kung nakataka siya noong una silang nagkaharap si Aris, ngayon ay hindi na. Kamusta ka na, Karina? Nito na mo'y naghandaan na talaga ng salitang ibabato sa kanya. Napayuho siya at kabadong lumunok. Ayos lang po. Ayaw niya nang pahabain pa. Gusto niyang matapos na ang oras at makaalis na sa tabi ni Aris. Gusto niya man itong makasama ay hindi pwede. Nang matapos ito sa ginagawa ay akmang tatayo na siya. Handa na siyang magpaalam pero bigla nitong pinigilan ang braso niya. Please stay for a bit, Karina. Huwag mo muna akong talikuran, no? Pakiusap. May pagsusumamo sa mga mata nito habang nakatitig sa mga mata niya. Dahil sa sinabi nito, hindi niya tuluyang nagawa ang balak niya. Nanatili siya roon. At hindi lang si Aris ang pinagbigyan niya ng mga oras na yun, kundi maging ang sarili niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Karina matapos siya makapasok sa opisina ni Madam Leonora. Umabot dito ang balita tungkol sa paglipat niya sa loob ng mansyon. Nalaman nito na mismong si Aris ang naglipat sa kanya sa mansyon mula sa kwadra. Ang tigas din naman ng mumukha mo. Talagang nagsumbong ka pa kay Aris? Nito sa nanggagalaiting boses. Umiling siya habang umiiyak. Wala po akong sinasabi sa kanya. Wala akong sinumbong sa kanya. Sarili niya akong desisyon iyon na ilipat ako. At feeling mo maniniwala ako? Sana pala pinalayas sa kita noon pa. Hindi na sana kita hinayaang magtagal pa ng ganito sa pamamahay ko. Sabay duro sa kanya sa noo. Napaatras siya matapos siyang duruin. Patuloy na dumadaloy ang luha sa pisngi niya habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Madam Leonora. Akala mo palalampasin ko to? Dahil bumalik ka sa mansyon, sisiguraduhin kong hindi magiging madali ang buhay mo rito. Iyon ang huling sinabi ni Madam Leonora. Nagsisilbing banta iyon sa kanya at parating nagpapaalala sa kanya na dapat siyang mag-ingat ngayong nakabalik na siya sa mansyon. At ang lahat ng sinabi ni Madam Leonora ay naranasan niya kinabukasan. Tapos mo dyan, linisan mo na rin ang kusina. Ana ng isang katulong doon. Halos lahat ng mga katulong sa bahay ay inutusan niya. Mas naging triple pa ang trabaho niya at naging mas nakakapagod pa ng dahil doon. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Lucy Sensil, Carl Heresa, at Celia Chui. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig!
Bakit ba ang bagal mo dyan? Pwede bang doblehin mo naman ang kilos mo? May gagawin ka pa sa loob, oh. Pagtataray ng isa pang katulong nang maabutan siyang nagmamop sa sala. Kaya sinikap niyang doblehin ang kilos niya kahit napagod na siya. Nang dumating ang tanghali, ay nagulat siya nang malaman na tira-tira na lamang ang mga katulong ang iniwan para sa kanya. Kumain na ang lahat at walang nagtabi ng ulam para sa kanya. Napilitan siyang kainin ang mga tira ng mga katulong. Wala siyang choice. Magugutom siya kapag mag-inerte pa siya. Kumakain ka pa riyan. Kita mong busy na yung iba eh. Binuliwan naman siya ng ina ni Badeth nang maabutan siyang kumakain pa sa kusina. Ngayon lang po ako nakakain. Kakatapos ko lang po sa... pakialam ko ba? Kasalanan mo yun, ang bagal mo naman kasi. Kung binilisan mo ang trabaho mo, di sana hindi ka nahuhuli. Kami pa bang mag-a-adjust para sa'yo? Ano ka, sineswerte? Nagbitiw ito ng sarkastikong tawa. Tapos ay nilapitan siya nito at kinuha ang plato niya, tsaka tinabi. Huwag ka nang kumain, balik ka na sa trabaho. Tapos ay pinagtutulakan siya nito. Nakita niyang dinampot ulit nito ang plato niya, pero diniretso na sa lababo at tinapon ang pagkain niya roon. Namilog ang mga mata niya. Hindi pa siya tapos sa pagkain. Nakakatatlong subo pa lang siya. Ano na? Hindi ka pa rin kikilos? Nito sabay panilisik sa mga mata sa kanya. Aalis na po ako. Niya na nakayuko. Napilitan siya magtrabaho ulit dahil sa ginawa ng babae. Sa may pool siya naglilinis mga bandang hapon. Nagulat siya nang makita niya si Aris. Akmang tatakas siya nang magsalita ito. Kamusta ka na, Karina? Napapikit siya ng mariin bago niya nilingon si Aris. Nagbitiw siya ng alanganing ngiti sa lalaki. Ayos lang. Maikling sagot niya. Ayaw niya nang pahabain kung maaari. Busy ka ngayon? Ngumiti ulit siya at tipid na tumango. Napatangu-tangu rin si Aris. Then take care, Karina. Napaawang ang bibig niya sa sinabi nito. Ilang saglit bago siya natauhan at tumango tsaka umalis na doon. Sakto naman na pagkaliko niya ay muntik niya nang mabunggo si Badeth. Kasama nito sa likuran ng mga kaibigan nito. Nakita niyo yun? Di ba kitang-kita ng dalawang mga mata niyo kung gaanong kalanditong si Karina? Ako sa ni Badeth. Mukhang kanina pa pala sila ni Aris pinapanood ng mga ito. Nagtawanan ng mga kasama ni Badeth. Kung todong ngiti, Karina? Dagdag ng kasama ni Badeth habang nakangisi sa kanya. Ang yaman kasi ni Sir kaya inaakit niya. Ani Badeth sabay angat ng kilay. Kumunot ang noon niya. Kalaunan ay napabuntong hininga siya at napagtantong hindi siya dapat nag-uubos ng energy sa mga ito. Marami pa siyang dapat gawin kaya hindi niya na dapat pang pansinin ng mga ito. Isipin niyo nang gusto niyong isipin. May gagawin pa ako. Ani at akmang lalampasan ng mga ito. Pero nagulat na lang siya nang biglang hilahin ni Badeth ang braso niya. Patulak siya nitong binitiwan kaya dumiretso siya sa mga flower pot ng pool. Nagtawanan ng mga to nang makita kung papaano siyang natumba. Kinuha ng isa sa kasama ni Badeth ang maruming tubig sa tabi at walang pakundangan na binuhos sa kanya. Amoy ang baho sa tubig na ibinuhos sa kanya. Yuck! Ang baho mo na, Karina. Maligo ka na nga at hindi yung puro ka nalang papansin kay Sir Aris. Kantsaw ng mga kasama ni Badeth matapos siyang buhusan. Nakangisi lang si Badeth at ilang saglit ay lumapit ito sa kanya. Hindi maalis ang mapanuyang ngisi nito habang nakatitig sa kanya. Huwag ka masyadong assuming, Karina. Hindi kayo magka-level ni Sir Aris, ano? Langit siya at tae ka lang. Kaya tigil-tigilan mo nang nagpapapansin sa kanya. Nagmumukha ka lang desperadong GRO sa itsura mo. Nito tapos ay dinuro siya bago siya iniwan doon. Hindi na siya nakagalaw kaagad. Nanatili siyang nakasalampak sa semento kahit na nakaalis na si Badeth. Ilang saglit ay kusang tumulo ang luha niya hanggang sa dahan-dahan siyang tumayo. Naramdaman niyang hapdi ng galos sa palad niya dahil sa malakas sa pagkakatumba niya kanina.
Pinahid niya ang luha at paika-ikang naglakad patungo sa silid niya malapit sa kwadra. Naglakad-lakad siya nang biglang umihip ang panghapon na hangin. Animoy inaalo siya ng hangin upang tumigil na siya sa pag-iyak. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti. Sana sa susunod kong buhay hindi na ganito. Aniya habang patuloy pa rin na tumutulo ang mga luha. Gusto ko lang naman ng katahimikan pero bakit pa parang ang hirap makuha? Napansin ni Madam Leonora kung sino ang tinatanaw ni Aris mula sa terasa ng mansyon. Nang dumungaw siya ay nalaman niyang si Karina pala. Nasa hardin si Karina at tahimik na nagdidilig ng mga bulaklak. Iritadong kumuyom ang kamao niya at ininom niya na lang ang tsaa sa teacup niya. Gusto niyang makuha ang loob ni Aris upang balang araw ay mahatian siya sa kayamanan nito. Ngunit hanggang ngayon ay mas lalo lang siyang mahihirapan. Malaking sagabal para sa kanya si Karina. Alam kong hindi mo mahal si Sebastian. Naalala niyang iyon ang sinabi ng ama ni Karina sa kanya ng isang beses na nagkaharap sila sa sala. Anong sinabi mo? Aniya na hindi napigilang mairita sa sinabi nito. Nakikita ako sa mga mata mo. Alam kong wala ka talagang nararamdaman sa kanya. Huwag ka mag-alala. Ganon din si Sebastian. Hindi maganda itong pagsasama ninyong dalawa. Kaya mas mabuting itigil niya na. Patuloy pa nito. Nagtagis ang bagang niya. Hindi niya inaasahang nahulaan nitong wala na talaga siyang gusto kay Sebastian. Ang totoo ay pinakasalan niya lang ang ama ni Aris na si Sebastian para sa pera nito. Inaasahan niyang ipapamana sa kanya ang pera at ari-arian nito sa oras na nagpaalam na ito sa mundong ito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tsaka, mahal ako ni Sebastian. Huwag mo nga kami gawa ng kwento na parang alam mo lahat sa aming dalawa ni Sebastian. Madrama niyang tanggi. Bahagya siyang umiyak upang ipakitang nasasaktan siya kunyari. Ayos lang. Patuloy mo lang na itanggi yan. Bahala ka. Alam kong pareho lang kayong nagagamit ang dalawa. Ginagamit mo si Sebastian at ginagamit ka lang din niya. Patas lang kayo. Ginagamit ka lang niya para maging panakipbutas sa pagkawala ni Agnes. Pero wag na wag mong idadamay si Aris sa pinagagawa ninyong dalawa. Bakas ang pagbabanta sa boses ng ama ni Karina. Nang sabihin niya iyon, kaya sa tuwing nakikita niya si Karina ay naaalala niya ang ama nito. Naiinis siya at naibubunto niya kay Karina ang galit niya sa ama nito. Ngunit ngayong nakita niya na posibleng maging sagabal ang babae sa plano niya, ay mas lalo lang siyang nagkaroon ng dahilan para pahirapan si Karina. Tiningnan niya ang picture na nasa kamay niya. Sa larawan ay nandoon siya habang karga-karga ang baby na nasa 6 na buwan pa lamang. Bago niya nakilala si Sebastian ay nagkaroon siya ng nobyo, si Armando Lavita. Isa itong bilyonaryo. Ang 1 taon na relasyon na iyon ay nagbunga at iyon ay ang batang nasa larawan na hawak niya. Ilang taon nang nakakaraan nang iwan niya ang anak sa isang orphanage. Ipinangako niya sa sariling babalikan niya ang ampunan na iyon sa oras na nakapag-ipon siya ng malaki. Nagbanta si Armando Lavita na kukunin sa kanya ang anak niya. Ilalayo nito ang bata at hindi niya ito makikita pa. Natakot siya at itinago niya ang anak nila sa isang ampunan. Lahat ng ginagawa niya ngayon ay para sa anak niya. Kailangan niyang kumapit sa patalim upang umangat sa buhay. Ginagamit niya ang ganda niya para malampasan niya ang level ni Armando Lavita. Sa paraang iyon ay makakaya niyang labanan ng impluwensya at kapangyarihan ng lalaki. Makakasama niya ang anak niya ng walang takot na nararamdaman na baka balang araw ay bawiin nito ng ama nito. Ang lahat ng ito ay para sa pangarap na iyon, para sa kanila ng anak niya. Naalala niya pa kung paano siyang nagtiis sa gutom noong ipinanganak niya ang bata. Dumaan siya sa binat dahil pumasok agad siya bilang janitress sa mall matapos yung mga anak. Ginawa niya ang lahat upang hindi sila matunton ni Armando Lavita. Pinasok niya ang mga delikadong trabaho upang makasurvive.
hanggang sa napagdesisyonan niyang ipagkatiwala sa ampunan ang anak niya. Ayaw niyang madamay pa ito sa kamalasan niya. Gusto niyang pansamantala itong ilayo sa kanya. Gusto niyang hanapin ang magandang kapalaran para sa kanya upang maipaglaban niya ang kanyang anak. Pinahid niya ang luha sa mga mata niya nang bumuhos ang mga alaala sa isipan niya. Binalingan niyang muli si Karina sa baba. Pinagbasta niya ito at kumuyom ang kamao niya kalaunan. Hindi ang babaeng ito ang pipigil sa kanya para makuha ang gusto niya. Walang makakapigil sa lahat ng binabalak niya. Tinungga niyang muli ang tiyan niya at umayos ng upo habang nakatingin sa kawalan. Itinago niyang muli sa bulsa niya ang larawan nila ng kanyang anak. Ilang saglit ay tumunog ang phone niya at napangiti nang makita ang numero ng babaeng hinihintay niya, si Lizette. Ang babaeng napag-alaman niyang may gusto kay Aris. Kaklase ito ng lalaki sa college nung nag-aaral pa lang ito sa ibang bansa. Nang malaman niya ang tungkol kay Lizette, ay naghanap kaagad siya ng paraan para makuha ang kontak nito. Inimbitahan niya ang babae kalauna na magkausap sila nito. Hello, tita? Nakalapag na ang plane na sinasakyan ko. I'm so excited to see you and Aris na. Ani Lizette sa kabilang linya. Happy to hear you landed safe, Iha. Papunta na ang family driver para sunduin ka. Be safe, Lizette. Ani at sumila yung ngisi sa labi. Sure, tita. Thank you po. Tapos ay binaba na nito ang tawag ng malaman na dumating na ang driver sa airport. Nahahanay sa middle class ang pamilya ni Lizette. Pinili niya si Lizette dahil madali lang pabagsakin ng babae. Oras na mag-tridor si Lizette ay hindi siya magdadalawang isip na pabagsakin ito. Sa ngayon, gusto niya lang gamitin si Lizette para paalisin si Karina sa buhay ni Aris. Gusto niyang ipamukha sa babae na wala itong puwang sa buhay ni Aris. Gusto niyang ngayon pa lang ay panghinaan na ng loob si Karina. Wala siyang pag-asang mapaatras si Aris kapag si Karina na ang pinag-uusapan. Kaya si Karina mismo ang tatargetin niya dahil ito ang mas mahina sa dalawa. Hindi magbabago ang nararamdaman ni Aris para kay Karina. Pero si Karina ay maaari pa. Natigilan si Karina nang makita ang matangkad na babae na pumasok sa bulwagan ng mansyon. May dala itong maleta, kaya alam niyang doon tutuloy ang bisitang iyon. Tita, at last you're here. Bulalas ang babae sa bayakap sa kakababala na si Madam Leonora. Nagbitiw ng hilaw na tingin si Madam Leonora matapos mayakap ang babae. Where's Aris, tita? Nito kaagad. Nasa office pa. Don't worry, later darating din yon. Magkakausap din kayo. Siya nga pala naghanda ako ng pagkain para sa'yo. Kumain na muna tayo. Anyaya ni Madam Leonora. Oh, ganun po ba? Okay, sige po. Bumakas ang lungkot sa mukha ng babae matapos malaman na wala pa roon si Aris. Sinundan niya ng tingin ang dalawa na papunta sa dining area. Iyon ba yung Lizette? Girlfriend ba ni Sir yun? Balita ako magkasama sila sa ibang bansa nung nag-aaral pa lang si Sir eh. Imposible namang walang relasyon ng mga yon. Ilang taon na kaya silang magkasama? Siguradong may something na sa dalawang yan. Kaagad siyang natigilan ng marinig ang usapang iyon ng dalawang katulong. Hindi nabalitaan iyon ng dalawang katulong. Iyong babaeng kasama ngayon ni Madam Leonora ay ilang taon nang nakasama ni Aris sa ibang bansa. At mukhang malapit sa isa't isa ang Madam at ang Lizette na iyon. Animoy parte na ito ng pamilya. Napalunok siya nang maalalang sinabi ng katulong na may relasyon si Aris at ang babaeng yon. Napahawak siya sa dibdib niya nang makaramdam ng kirot doon. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero bigla siyang naapektuhan ng ganon. Mga bandang 5 p.m. nang makita nilang ulit ang babaeng nagngangalang Lizette na lumabas. Ang malala ay nakabikini ito, diretso sa poolside. Sa kanila napagtanto kung anong sadya nito. Tumampisaw ang babae roon. Nagkagulo naman ang mga lalaking trabahante nang makita ang babaeng nakatupi sa pool area. Hindi kasi maitatangke na sexy talaga si Lizette. Maliban doon ay mukhang nanggaling pa sa mayamang pamilya si Lizette. Walang duda, bagay talaga ito kay Aris. Nasa kay Lizette ang lahat ng mga bagay na wala siya.
Natigilan siya na mapagtantong ikinumpara niya bigla ang sarili kay Lizette. Kaagad siyang napailing sa naisip. Bakit niya naisip yon? What are you doing? Natigilan siya ng lingunin ng pinanggalingan ng boses. Ay napagtanto niyang si Madam Leonora pa lang nasa harapan niya. Kaagad siyang napayuko. Watching her? Namangha ka rin ba sa kanya? She's perfect for Aris, right? Galing siya sa mayamang pamilya. Maganda, matalino. Nagtapos sa kilalang school sa ibang bansa. Pareho sila ng mga pangarap ni Aris. Parehong may bright future. Parehong alam mong magiging successful balang araw. Ani Madam na may nanunuyang ngiti sa kanya. Halatang gusto lang nitong ipamukha sa kanya kung gaanong ka-perfect si Lizette para kay Aris. Kahit hindi nito sabihin ay halata naman na walang binatbat ang kahit na sino rito. Mabuti po kung ganon. Tama po kayo, bagay nga po sila ni Aris. Ani at nagbitiw ng mapait na ngiti. Yes, 100%. Ani Madam tapos ay nalampasan siya. Napalunok siya at kaagad na binitawan ng hininga na kanina niya pang pinipigilan. Nagbitiw ulit siya ng mapait na ngiti. Nang balingan muli ang babae sa may pool. Mga bandang 7 dumating si Aris. Ang mabango at magandang si Lizette ay kaagad na sumalubong sa lalaki at nakita niya kung papaanong yumakap at humalik sa pisngi ni Aris sa Lizette. Kaagad siya nag-iwas ng tingin. Hindi niya alam kung bakit pero hindi niya kayang tingnan ang senaryong iyon. Hindi niya rin maintindihan ang sarili. Bakit niya ba kasi naaapektuhan siya? Ano ba tong nararamdaman niya? Nang balingan niya sina Aris at Lizette ay nagulat siya nang malaman na nakatingin sa kanya si Aris. Nang magtamang mga tingin nila ay nagbitiw ng ngiti sa kanya ang lalaki. Hindi niya sinuklian ang ngiting iyon ni Aris. Bagkus ay umalis siya at balak na magtungo sa laundry area upang tapusin ang ginagawa niya roon kanina. Natatakot na siya sa nararamdaman niya. Gusto niyang tumigil na iyon. At sa tingin niya, mangyayari iyon kapag iiwas siya kay Aris. Nagtagal hanggang 1 buwan ang babae sa mansyon. Araw-araw ay magiliw na nakikipag-usap si Madam Leonora kay Lizette. Halatang boto si Madam Leonora sa babae. Ikaw na lang kayo magdala niyan sa silid ni Sir. Total nilalandi mo naman siya, di ba? Para naman magka-moment pa kayo. Andyan na si Miss Lizette. Wala ka ng pag-asa, kawawa ka naman. Aning kaibigan ni Badeth sa kanya sabay bigay sa kanya ng food tray dahil sa silid daw kakain si Aris. Napalunok siya. Pwede bang iba na lang maghatid? Maghahanap ako ng pwedeng... Sus, kunyari ka pa. Gusto mo naman talaga eh. Sige na. Ihatid mo na ron. Huwag na madaming arte. Gutom na si Sir. Halos pagtulakan siya ng kaibigan ni Badeth para umalis na. Kaya wala siyang choice kundi ang sundin na lamang ang utos ng kasamahan. Kinabahan siyang umakyat sa taas. Hindi niya maikakalma ang sarili habang paakyat. Ilang beses siyang huminga ng malalim para matigil na ang malakas na kabog ng puso niya, ngunit wala pa ring pinagbago. Hanggang sa nakarating siya sa silid ni Aris. Akmang kakatok siya nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa roon si Lizette. Nakasuot ng shorts at sports bra ang babae. Oh, our food is here. Thank you. Pakipasok na lang yan dito. Ani Lizette at iginiya siya papasok. Natulala siya at ilang saglit bago natauhan. Wala sa sarili na pumasok siya upang ilapag sa side table ang food tray. Ilang saglit ay lumabas mula sa banyo si Aris. Nakatuwalya lang at walang suot pang itaas. Nagkatinginan sila ng lalaki. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin at tahimik na inilapag ang food tray. Karina, ani Aris sa takmang lalapit sa kanya, pero mabilis siyang nakaatras. Kaagad siyang umalis habang nakayuko. Hindi niya magawang tingnan nagdalawa. Isa-isang nahulog ang luha sa mga mata niya. Napahawak siya sa dibdib habang naglalakad. Sobrang masikip sa pakiramdam. Hindi niya maintindihan ang sarili. Magkasama sa iisang silid sina Aris at Lizette. Sa kwarto kakain ng dalawa at mukhang balak pang makulong doon maghapon. Hindi na kailangang sabihin. Napagtanto niyang may relasyon nga talaga ang dalawa.
Hindi niya namalayang dumiretso siya sa hardin. Malakas ang buhos ng ulan at basang-basa na siya. Hindi niya namalayang nauulanan na siya dahil sa mga iniisip niya. Naglakad siya patungo sa barn house. Maputik ang daan patungo roon pero wala siyang pakialam. Malakas ang ulan pero wala siyang pakialam. Ang gusto niyang intindihin ay itong nararamdaman niya ngayon. Kasi bakit ganito? Bakit sobrang nasasaktan siya? Hindi na paghandaan ni Madam Leonora ang nalaman sa ospital nang magtungo siya roon. Nahimatay si Karina at napakataas ang lagnat. Si Aris pa mismo ang nagsugod kay Karina sa ospital. Gusto nitong bigyan ng private room si Karina pero hindi niya iyon ibibigay kay Karina. Balak niyang insultuhin at ipahiya si Karina sa ospital kaya tutungo siya roon. Pero siya mismo ang napahiya sa kanyang nalaman. Dahil si Karina, ang babaeng sinaktan at dahilan ng galit niya ay ang mismong anak niya. Saglit siyang natulala. Hindi siya makapagsalita. Ilang saglit ang nagdaan bago siya natauhan at kaagad na sumunod sa mga tauhan ni Armando Lavita. Tinutulak ng mga ito ang wheelchair ni Karina. Saglit! Gusto kong makausap ang anak ko. Saglit lang! Halos naglumuhod siya upang pagbigyan siya ng mga ito. Binalingan niya si Karina. Tulala ang anak. Maging ito ay gulat pa rin hanggang sa mga oras na yon. Nasa harapan niya ang anak niya. Ang anak niyang matagal itinago at nalayo sa kanya. Ang anak niyang dahilan ng lahat ng sakripisyo niya ngayon. Let me talk to her, please. Let me talk to her. Hinawakan niya ang braso ng tauhan ni Armando Lavita. Pero itinakwil nito ang kamay niya kaya't nagbalak siyang lumapit kay Karina. Kaya lang, pinigilan naman agad siya ng mga tauhan ng ex niya. Karina, kausapin mo ako please. Anak, Karina. Aniya na tila wala na sa sarili. Napatingin sa kanila ang mga tao sa ospital. Malakas ang boses niya at kulang na lang ay magwala siya roon. Gusto niyang mahawakan si Karina. Gusto niyang makausap ang anak niya. Pero pinipigilan siya ng mga tauhan ni Armando Lavita. Tumulong luha niya. Karina, kausapin mo ako please. Umiiyak niyang tawag. Sumunod siya hanggang sa baba. Hanggang sa ipasok si Karina sa sasakyan at isara ang pinto. Gusto niyang habulin ang sasakyan pero nakaalis na ito. Tuluyan ang natangay ng mga tauhan nito si Karina. Ang senaryo na kinatatakutan niyang mangyari ay nangyayari na. Naunahan siya ni Armando Lavita. Nakuha nito ang anak niya. All this time, nasa tabi niya lang pala ang kanyang anak. All this time, siya lang din palang nagpahirap sa anak niya. Matagal na itong naghihirap dahil sa kagagawan niya. At ngayon para siyang asong ulol na hindi mapakali matapos malaman ang totoo. Napasabunot siya sa sariling buhok. Hindi niya alam ang gagawin. Kaagad siyang sumakay sa kotse niya upang umuwi. Balak niyang kunin ang lahat ng laman ng bank account niya. Wala siyang laban kay Armando. Pero gagawin niya ang lahat para mabawi lang ang anak niya. Nang makarating siya sa bahay ay si Luzette ang kaagad na sumalubong sa kanya. Tita, what happened? Did you cry? Bakit? Bungad ni Luzette nang makapasok siya sa bulwagan. Hindi niya pinansin ang babae at diretso siya sa silid niya. Kaagad niyang hinalongkat ang mga gamit niya. Hinanap niya ang card niya at doon niya inipon ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng ilang taon. Ang laman na iyon ay para lang sa anak niya. Ngayon na ang tamang panahon para sa perang iyon. Pagkababa niya ay masamang tingin kaagad mula kay Aris ang sumalubong sa kanya. Inilipat mo sa mas cheap na silid si Karina? I told you to put her in a private room. Pero anong ginawa mo? Ani Aris sa kanya paglapit sa kanya. Not now. Nagmamadali ako. Ani rito at akmang lalampasan nito pero hinawakan siya nito sa braso. I don't care. Ani Aris nang magawa na siyang pigilan. Umamin ka nga. Naging malupit ka ba kay Karina? Ikaw bang naglagay sa kanya sa barn house? Nung wala ako dito, pinagmamalupitan mo ba siya? Nagtagis ang bagang niya at sinubukang hilahin ang braso niya mula sa mahigpit na pagkakahawak nito.
Kaagad na lumapit si Lizette na halatang naguguluhan din sa nangyayari. Care to explain what's happening here? Aris? Tita? Palipat-lipat ang tingin ni Lizette sa kanilang dalawa pero walang balak na sagutin si Lizette. Answer me. What did you do to Karina nung nasa ibang bansa ako? Ulit pa ni Aris sa nagagalaiting boses. Nagtagis ang bagang niya at ilang saglit ay tumulo ang luha niya. I admit, naging malupit ako sa kanya. Pinaparusahan ko siya. Binigyan ko siya ng pangit na silid. Hindi ko siya pinapakain ng maayos. Pinagbawalan na lumapit sa iyo at pinahirapan araw-araw. Bulalas niya sa inis. Hindi siya naiinis sa kahit na sino, kundi naiinis siya sa mismong sarili niya. Ngayon iniisip ko na sana hindi ko na lang ginawa yun. Gusto ko na lang natapusin ang buhay ko ngayon para mabayaran ang lahat ng nagawa ko kay Karina. Nahihiya ako sa kanya. Sobrang nahihiya ako sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Natigilan si Aris. Nakikita nitong may sinseridad ang mga sinasabi niya. Naramdaman nito ang matinding pagsisisi sa boses niya. Pero kulang ang salitang sinseridad para sa lahat ng kawalang hiyaang ginawa niya kay Karina. Kung pwede lang, na ibalik ang oras. Kung pwede lang, na hindi sila nagkakalala ni Karina sa ganitong pagkakataon. Wala sa sariling naglakad siya paalis. Muntik na siyang mabuwal habang naglalakad. Parang nawawala ng lakas ang binti niya. Animoy gusto na nitong bumigay. Paano na ito ngayon? Mukhang suntok na sa buwan na makuha niya ang anak. Kung si Armando Lavita ang kalaban niya, ay may pag-asa pa siya. Pero pagkatapos ng mga ginawa niya kay Karina, hindi niya na alam kung makakasama niya pa ang anak. Hindi niya na alam kung pipiliin pa ni Karina na makasama siya. Binabagtas ng kotseng minamaneho niya ang kahabaan ng highway. Sa mga oras na yun, naisip niyang makikipagpatayan siya kay Armando Lavita. Kukunin niya ang anak niya ano man ang mangyari. Hindi siya papayag na basta-basta na lang kukunin ni Armando ang lahat ng sa kanya. Hindi pati ang anak niya. Tinapakan niya ng todo ang gas at pinaharurot ang sasakyan. Wala siyang pakialam kung mag-overspeed siya. Kailangan niyang makarating kaagad sa bahay ni Armando Lavita. Alam niya naman kung saan ito nakatira at natitiyak nang nandoon ang dendang anak niya. Nandoon si Karina. Nagwawala si Madam Leonora sa labas. Naririnig ni Karina ang mga iyak niya. Ilang beses itong nagmakaawa na papasukin para kausapin siya, pero hindi ito pinagbigyan ni Armando. Ang nagpakilalang ama niya, ang tunay niyang ama. It's okay, Iha. Naiintindihan kita. Ani ng ama niya sabay tapik sa balikat niya. Naikwento lahat ni Armando sa kanya ang dahilan kung bakit at papaano siyang nawalay rito. Hindi niya agad matanggap na ang kinilala niyang ama noon ay stepfather niya lang pala. At hindi niya ito totoong ama. Sa huli, napagtanto niyang bunga siya ng broken family. Nakatingin lang siya sa labas ng glass wall habang nakikita niyang pagwawala ni Madam Leonora sa labas. O mas maiging tawagin niya na lamang na Mama. Balibalik ta rin man ang mundo ay ito pa rin ang kanyang totoong ina. Ito ang totoong nagluwal sa kanya at naghatid sa kanya sa mundong ito. Ngunit ngayon dahil sa kalituhan at mga pangyayaring kay bilis na naganap ay hindi niya muna kakausapin ang ina. Wala pa siyang lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Umabot ng ilang linggo ang panggugulo ng mama niya sa labas ng malaking bahay. Hindi ito napagod na sumigaw at tawagin ang pangalan niya, ngunit nananatili siyang tahimik at malamig. Hindi siya nagpapatinag at pinili ang katahimikan. 5 buwan ang nagdaan at wala na siyang narinig sa mama niya. Ngunit isang umaga, ibang tao naman ang dumating sa bahay nila. I want to explain this to her. Alam kong nasaktan ko ang anak ninyo, pero gusto ko pa rin mag-explain. Gusto kong ipaalam sa kanya ang side ko. Gusto kong iklaro sa kanya ang lahat. I love her, sir. Natigilan siya sa huling sinabi ni Aris. Hindi niya inasahan ang maririnig mula sa lalaki. Umatras siya at umakyat. Hindi niya haharapin pati si Aris. Napaisip siya.
Papaano kung lumalapit ang pala si Aris sa kanya dahil may pera na siya? Baka wala nang kwenta si Lizette ngayon para rito kaya siya naman ang nilalapitan ni Aris. Baka pati siya ay gagamitin na lang din ni Aris. Matagal silang magkasama ni Aris. Ngunit nung bumalik ito mula sa ibang bansa, ay napagtanto niyang hindi niya nakilala ang lalaki. Malaking ipinagbago nito at maaaring may bagay na hindi niya pa alam rito. Hindi pwedeng parati ka lang nagkukulong rito, Iha. Go outside. Pwede kang mag-mall. Go buy what you like. Ani ng aba sabay lahad sa kanya ng isang black card. Unlimited ang black card na iyon kaya kahit ilang daang mamahaling gamit pang bilhin niya ay hindi mauubos ang laman na iyon. Kaya sinunod niya ang sinabi ng kanyang ama. Tama naman ito. Habang nakakulong siya sa bahay at walang ginagawa, ay patuloy lang siyang binabagabag ng mga iniisip niya. Patuloy siyang guguluhin ng mga problema niya at mas lalong bibigat ang pakaramdam niya. Kaya tama ang ama. Lalabas siya. For the first time, gumasto siya ng 5,000 para lang sa pagkain. Binili niya lahat ng pagkaing matipuhan niya. Malaking bagay na yon para sa kanya. Hindi siya materialistic at hindi naman talaga siya mahilig sa gamit. Pero gusto niyang maranasang bumili ng mamahaling gamit kahit naman hindi niya gagamitin. Isang beses lang, gusto niyang maranasan. Dinala ng mga tauhan niya ang mga binili niya. 4 na bodyguards ang nakasunod sa kanya habang namimili siya. Panay ang sulyap ng mga tao habang namimili. Matatangkad at malalaki ang pangangatawan ng mga bodyguard niya kaya agaw pansin. Unang tingin, alam mo kaagad na maaasahan oras sa may sumumok na mangharas sa kanya. Nasa may art supply siya banda nang masalubong niya ang isang pamilyar na mukha, si Lizette. Namilog ang mga mata nito nang makilala siya. Kalaunan na inapalitan ng panunuyang tingin nito. Look who's here, ani Lizette. Ilang saglit ay 3 pang babae na matatangkad din ang sumulpot at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Who's this girl? She looks so cheap. Natatawang sabat naman ang mga kasama ni Lizette. Naalala niya si Badeth sa babaeng ito. Parang naulit lang ang senaryo noon sa mansyon kaya lang ngayon ay si Lizette na ang kaharap niya. Someone I know, dating katulong ni Aris. Ani Lizette sabay baling sa mga kaibigan. Oh, those are so expensive. How did you afford those? May sugar daddy ka, no? O baka nagnakaw ka? Patuloy pa ng kaibigan ni Lizette sa kanya. Sabay turo sa mga mamahaling bags, heels at kung ano-anong gamit na bitbit niya na at ng bodyguards niya. Can you recommend some daddies out there? I badly need one right now. Ani ng isa pang kaibigan ni Lizette. Kumunot ang noon niya. Bumuntong hininga siya at inayos ang buhok sa may noo. Ano nga ang name ng babaeng to? Tinuro siya ng kaibigan ni Lizette. Nagtaas ang kilay si Lizette at ngumisi. Ako si Karina Lavita, anak ni Armando Lavita. Mahabang storya kung paano ako naging katulong ni na Aris. Pero yan ang totoo. Aniya bago pa magawang magsalita ni Lizette. Nalaglag ang panga ng mga kasama ni Lizette. Unang tingin alam mo na agad na may ideya ng mga ito sa tinutukoy niya. Oh my gosh! Papa mo ang boss ng daddy ko? I heard your father is the first Filipino businessman na na-feature sa Forbes magazine. Ang pandidiri kanina ay napalitan ng pagkamangha. Maging si Lizette ay natulala. Ilang saglit bago ito natauhan at nang matauhan ay bumakas ang iritasyon at pagkapahiya sa mukha nito. Let's go, may pupuntahan pa tayo. Remember? Si Lizette pa mismo ang nagyaya na umalis na ang mga ito. Bago umalis ay nagpakilala na pa sa kanya ang mga kaibigan ni Lizette. Hindi na masyadong napapansin ang request ni Lizette dahil sa kanya. Umattend ka sa birthday ko next year, ha? Singit kalaunan ng kaibigan ni Lizette. Guys, I said umalis na tayo. Hindi niyo ba ako narinig? May iritasyon na sa boses ni Lizette nang mapansin na wala talagang pakialam mga kaibigan nito sa sinabi ni Lizette. Sige, alis na ako. Aniya sa mga kaibigan ni Lizette.
Masiglang kumaway sa kanyang babae. Maliban syempre kay Lizette na ayaw sa kanya. 5 buwan pang dumaan at nakapagdesisyon niya siyang sumama sa ama sa ibang bansa. Mas malaki ang hawak na kumpanya ng ama roon at doon ito mas lalong nakapag-focus sa ngayon. Balak niya rin na magsimula ng bagong buhay roon kasama ang ama. Nawala na siya ng ganang magstay pa sa Pinas. Puros hindi magagandang bagay ang naranasan niya sa Pinas simula noong bata pa siya. Kaya gusto niyang talikuran na iyon ngayon. Gusto niyang magsimulang muli sa pinakasimula. Ngunit bago niya iyon, gusto niyang puntahan ang mansyon na tinitirhan ng ina niya ngayon. Kukunin niya ang mga gamit ng stepfather niya at balak niyang dalhin iyon sa ibang bansa. Karina, natulala si Aris na makita siyang nasa sala ng malaking mansyon. Maging siya'y natigilan at saglit na napatitig sa lalaki. Ilang saglit pa bago siya natauhan at nagsalita. Kukunin ko lang mga gamit na naiwan ng aking ama rito. Dadalhin ko iyan, kasama ng mga dating gamit na naiwan ko rin dito. Ani niya ng direkta. Hindi agad nakapagsalita si Aris. Nilampasan niya ito at pinuntahan ang tulugan ng mga tauhan na naging silid din niya ng kanyang ama. Natigilan siya nang masalubong niya si Badeth at ang mama nitong si Manang Tasha. Kaagad na nagpagsipag-yuko ang mag-ina. Halatang hindi siya magawang tingnan sa mga mata dahil sa kahihiyan. Nilampasan niya ang mga ito at hindi na nagsalita. Hinalungkat niya ang tulugan noon ng ama. Nakita niya ang isang karton na naglalaman ng mga damit ng ama. Nakalabas na siya at nasalubong ulit si Aris. Karina, sinundan niya ito. Kunot noong nalingon niya si Aris. Napatingin naman siya sa kamay nitong nakahawak sa isang braso niya. Nagtatanong ang mga mata niya, ngunit hindi nito masagot ang katanungan sa mga mata niya. What's the meaning of this? Napalingon silang pareho sa dumating at nakita nila si Lizette. Kunot ang noon nito at nakatingin sa kamay ni Aris na nakahawak sa braso niya. May dalang baonan ng babae. Mukhang pagkain ang laman niyon at dinadala nito si Aris. Nagtagis ang bagang niya at hinila ang kamay niya mula sa hawak ni Aris. Umalis siya at nagtungo sa barn house upang balikan ang mga gamit niya. Hindi maganda ang damit niya, pero may sentimental value sa kanya iyon, kaya dadalhin niya iyon sa pag-alis niya. Natigilan siya nang mapagmasdan ang silid niya malapit sa barn house. Kaagad na bumuhos ang alaala sa isipan habang pinagmamasdan ng sira-sira at maliit na silid. Matapos niyang makuha ang lahat ng gamit niya, ay umalis na kaagad siya at bumalik sa bulwagan. Ngunit natigilan siya nang marinig ang mga sinabi ni Lizette kay Aris. Are you insane? Ako nandito parate, pero siya naman ang bukang bibig mo. Ano lang ba ako dito? Decoration? I care for you. I'm always worried about you. I'm always here by your side. Kaya dapat ako lang. Dapat wala ng Karina, Aris. Nakita mo naman, diba? Hindi ka importante sa kanya. Kaya mag-move on ka na. Bulalas na Lizette. Shut up, Lizette. Ani Aris sa malamig na tono. What the hell, Aris? What do you mean, shut up? Gusto ko lang naman sabihin dapat mong pahalagahan ang mga taong totoong may pakialam sa'yo. Hindi yung mga taong binabaliwala lang ang feelings mo. Tapos gusto mong ako pang manahimik? Tugon ni Lizette na halatang hindi papahuli. Stop it, Lizette. Ani Aris sa mababang boses. No, you should know that. I said shut up, Lizette. Dahil kahit anong gawin mo, siya pa rin ang laman ng puso ko. Hindi mo mababago ang katotohanan kahit palumuhod ka dyan. Mula bata pa kami hanggang sa magsipaglaki kami. Siya lang. Siya lang ang babaeng pinangarap ko kaya tumigil ka na, Lizette. Hindi na nakapagpigil pa si Aris at nasabi na sa babae ang totoong nararamdaman. Natulala si Lizette. Ang dala nitong baonan na naglalaman ng pagkain ay nabitawan. Lumabas siya sa pinagtataguan niya at dumako sa kanyang paningin ni Aris. Kaagad na bumanaag ang kalambutan doon. Naglakad siya palapit at akmang lalampasan niya ang dalawa pero nahawakan siya ulit ni Aris. Tapos na siya.
Nakuha niya na ang sadya niya roon at wala na siyang dahilan para bumalik pa sa mansyon na iyon. "Wait, Karina," ani Aris sa malumanay na boses. "Aris, don't you dare hurt me." Bulalas ni Lizette nang makita kung papaano siyang hawakan ni Aris. Hinawi niyang kamay ni Aris. Iyon ang ibig sabihin ni Lizette na ayaw nitong makita. Nirerespeto niya ang nararamdaman ni Lizette kahit na hindi nito nirerespeto ang nararamdaman niya noon. Ayaw niyang masaktan si Lizette. "Tumigil ka na, Aris. Aalis na ako," ani niya sa lalaki. "Karina," ani Aris at tinawakan ulit siya sa kamay. "Aris?" Buliw ni Lizette sa likod nito. Bakas ang pagsusumamo sa mga mata ni Aris habang nagliliyab naman ang apoy sa mga mata ni Lizette na nakasunod din sa kanila. Hanggang sa bigla na lang may binunot na kung ano ang babae mula sa bag nito. Namilog ang mata nilang pareho nang mapagtantong baril ang hawak ni Lizette. Mabilis na itinutok ni Lizette ang baril sa kanya. "Pwisit ka talaga!" Sigaw ni Lizette habang umiiyak ito. "Sagabal ka talaga! Puros na lang ikaw ang bukang bibig ni Aris simula nang dumating ako rito. Puros na lang Karina, Karina, Karina. Bullshit! Hindi niya makita ang halaga ko nang dahil sa'yong hayop ka. Lizette, put it down!" Ani Aris at balak na lumapit para kunin kay Lizette ang baril. Pero nandisik ang mga mata ng babae at nagsalita. "Sige, lumapit ka. Kakalabitin ko to. Sabog ang bungo nitong Karina mo. Subukan mo lang." Nito kaya kaagad na napaatras ang lalaki. Namilog ang mga mata ni Karina na nakatitig kay Lizette. Hindi lubos sa kalaeng, ganitong palang kalala si Lizette. Hindi niya ako pinapakinggan. Parati niya akong binabaliwala kahit nandito naman ako at parating nakaalalay sa kanya. Nandun ako parati sa tabi niya. Nandun ako parati para pagkaanin ang loob niya, pero anong ginawa niya? Baliwala yun sa kanya dahil sa'yo. Sigaw ni Lizette. Akmang lalapit si Aris at napansin niyo ni Lizette. Sa takot nito ay nakalabit nito ang gatilyo. Bago pa magawang maagaw ni Aris ang baril, ay naiputok iyon ni Lizette. Natulala siya. Napahawak siya sa tagiliran niya. Nakaramdam siya ng mainit na yakap mula sa kung sino. At nang tingnan niya ay nakita niya si Madam Leonora na nakayakap ito sa kanya. Nagtama ang mga mata nila. Ilang saglit ay ngumiti ito sa kanya. Hanggang sa bigla na lang itong dumaos-dos. Hindi direkta na tumama sa kanya ang bala dahil kay Madam Leonora. Ito ang unang tinabaan bago siya. Pareho silang natumba sa semento. Nagdilim ang lahat at wala na siyang alam sa mga nangyari pagkatapos. Puting kisame ang bumungad sa kanya sa pagising niya. Kaagad na dumungaw ang pamilyar na mukha sa kanya, si Aris. Nagsasalita ito pero parang nag-e-echo ang boses nito. Dahil doon ay pinikit niyang muli ang mga mata at sinakop ulit ng antok. Nang magising ulit siya ay ang kanyang ama na ang nasa tabi nito. Honey, calm down." Nito nang bumangon siya agad mula sa pagkakahiga sa hospital bed. Nang maalala niya ang nangyari kay Madam Leonora, ay iyon ang kaagad niyang bukang bibig pagkagising niya. Huling naaalala niya ay nakayakap ito sa kanya, kaya ito ang unang tinamaan ng bala. "Si Madam Leonora," ani niya ng paulit-ulit. Dumating ang ibang doktor upang pakalmahin siya. Nang kumalma na siya ay saka kinuwento ng ama ang nangyari sa babae. "She's stable now. Nagpapagaling pa siya at wala pa siyang malay hanggang ngayon. Malala ang tama niya dahil may mga organs na tinamaan ng bala bago tumagos sa'yo. Salamat sa kanya at hindi malalang nakuha mong injury." Anito. Natulala siya matapos marinig ang mga sinabi ng ama. Ilang araw siyang nagstay sa hospital hanggang sa dumating ang araw na sinabing made-discharge na siya. Kaya lang, hanggang sa araw na iyon ay wala pa ring malay si Madam Leonora. Ilang beses siyang bumisita sa silid nito at pare-pareho lang ang sinabi ng doktor nito sa tuwing tatanungin niya tungkol sa kondisyon ni Madam Leonora. Nahuli si Lizette at nakakulong na ngayon. Sinabi ng ama niya na sisiguraduhin itong mabubulok sa bilangguan ng babae. Nang makalabas na siya,
ay hindi sa bahay nila ng ama niya siya dumiretso. Dumiretso siya sa mansyon ng mga Vermilion. Nagulat ang mga tauhan nang makita siya roon. Noong huling nagpunta siya roon ay binaril sila ni Lizette. Ngayon ay babalik siya ulit para sa mga gamit niya. Kaya lang sa pagkakataong iyon ay kukuha rin siya ng iilang gamit para kay Leonora. Wala man lang ba naghanda ng mga gamit ng madam ninyo? Wala man lang ba naisip na magdala ng gamit niya sa ospital? Galit niyang sumbat sa mga katulong nang malaman na wala man lang nag-alala sa kanyang ina. Binalingan niya si Beth at ang ina nito nakaagad na yumuko. Mukhang halos lahat ng nandoon ay puro sarili lang ang iniisip. Walang nag-aalala sa kanyang ina. Walang nakaisip na asikasuhin ang kanyang ina habang nasa ospital ito. De bale, ako na lang kukuha ng mga gamit niya. Huwag niyo akong pipigilan. Ani at umakyat para magtungo sa silid ng ina. Dumiretso siya sa walk-in closet nito. Malaking walk-in closet nito at nakahilera sa loob ang mga mamahaling gamit nito at ng ama ni Aris. Nanatiling naroon ang mga gamit ni Mr. Vermilion kahit nawala na ito. Nagtungo siya sa mga damit. Hinawi niya ang mga damit at tumitingin-tingin sa mga simpleng shirts na pwede niyang dalhin. Magdadala rin siya ng mga gamit for hygiene. Sa paghawi niya ay napansin niya ang malaking box sa baba. Natigilan siya. Saglit siyang natigilan at nagpatuloy din sa ginagawa kalaunan. Natapos na siya sa paghahanda, sa dadalhin ng mapadako muli ang mga mata niya sa box sa baba ng mga damitan ni Leonora. Nang hindi na siya makatiis ay nilapitan ni Ion at hinila. Bumuntong hininga siya bago niya binuksan. Kanina pa tila may puwersang humihila sa kanya para buksan ang box na yon. Nang tuluyan niya na iyong buksan ay bumungad sa kanya ang mga stuffed toys. Kung ano-anong mga itsura at kulay. Puno ang malaking box na iyon. Tiningnan niya isa-isa ang mga stuffed toys hanggang sa nakita niya ang picture na nasa ilalim niyon. Nagulat siya nang mapagtantong maraming mga pictures doon. Napatakip siya sa bibig niya nang makita ang pictures niya. Ang pictures na nasa edad 2 years old siya. Nandoon si Leonora, kasama niya pa noon ang mga panahong yon. Tiningnan niya ang iba pang pictures at nakita ang lahat ng iyon ay nandoon si Leonora. Sa huling picture ay picture ni Leonora at ang kanyang ama na si Armando Lavita. Sa huli ay nakita niya ang sulat. Binasa niyang nakalagay sa labas ng sobre. For my baby, Sunny. Iyon ang nakalagay sa pangalan sa sobre. Binuksan ni Ion at nakita sa loob ang baby picture niya kasama ng sulat. Nanginginig ang kamay niya na binasa iyon. To my baby, Sunny. Tsaka kung malaki ka na sa oras na nababasa mo ito. Lahat ng stuffed toy na nakikita mo ay inipon ko sa ilang taong hindi kita kasama. Kasama na dyan ang mga regalo ko sa mga birthdays mo. Pati ang mga mahahalagang okasyon. Namimiss na kita, Sunny anak. Gusto na kitang mayakap at makasama. Pasensya na ako na iwan kita. Pasensya na kung iniwan ka ni Mama sa ampunan. Nagawa ko lang yun dahil natatakot akong kunin ka ng papa mo sa akin. Natatakot akong tuluyan kanyang ilayo sa akin at hindi na kita makikita pa habang buhay. Sunny anak, gusto kong maging malusog ka. Gusto kong maging masaya ka kahit nawala na si Mama sa tabi mo. Pasensya na kung hindi man dumating ang mga regalo ni Mama sa mga birthdays mo. Pasensya na sa lahat ng mga ginawa ni Mama. Sa mga oras na to, nag-iipon ako anak para sa'yo. Ginagawa ko ang lahat para mailaban kita sa papa mo. Gusto kong kahit papaano ay makalaban ako at masabi kong anak kita at mananatili ka sa akin. Balang araw magkakasama rin tayo, okay? Hintayin mo lang si Mama, ha? Lahat ng ginagawa ni Mama ay para sa'yo. Ginagawa niyang lahat para magkasama na tayo. Nagmamahal, Mama Leonora. Hindi niya namalayan na tumulo na pala ang luha sa mga mata niya. Hindi niya namalayan dahil nakafocus siya sa sakit na nararamdaman sa dibdib. Kaagad niyang pinahid ang luha sa mga mata niya. Kaagad niyang binalik ang mga gamit sa box, tapos ay dinala niya ang lahat ng dapat niyang dalhin. Babalik siya sa ospital at siya na mismo mag-aasikaso sa kanyang ina. Karina,
Natigilan siya sa pagbaba niya nang bigla na lang sumalubong sa kanya ang mga katulong doon. Bakas ang takot at pag-aalala sa mga mata ng mga ito nang tingnan niya. Nagtaka siya. Nakakunot ang noo niya nang tingnan isa-isa ang mga ito. Anong kailangan niyo? Aniya tapos ay tumingin siya sa ina ni Badeth. Hanggang sa bigla na lang sabay-sabay na lumuhod sa harapan niya ang mga ito. Nangunguna sina Badeth at ang mama nito. Patawarin mo kami sa mga ginawa namin sa iyo noon. Narinig namin na ipapakulong kaming lahat ng iyong ama. Miss Karina Lavita, pakiusap po, maawa po kayo. Ani ng mama ni Badeth. Nakayuko ang lahat habang nakaluhod. Nagtagis ang bagang niya. Kung ganon, ay nagkakaganito lang mga ito dahil natakot itong ipakulong. Ngunit hindi naman talaga ito nagsisisi. Hindi na po namin uulitin, Miss Lavita. Nagsisisi na po kaming lahat. Parang awa niyo na. Patuloy ng ina ni Badeth. Hindi ako dapat niyong kausapin tungkol sa bagay na yan. Mas mabuting ang ama ko ang hingan niyo ng awa. Ani at nagbitiw ng hilaw ng ngiti. Alam niyang hindi ito pakikinggan ng ama. Kaya mas mabuting ang ama niya ang kaharapin ng mga ito. Nahintakutan ng mga ito sa sinabi niya. Nakaalis na siya at huli na para habulin pa siya ng mga ito. Kung sana nakita niyang sinseridad sa paghingi ng sorry ng mga ito, ay baka naawa pa siya. Pero kanina, takot lang ang mga iyon kaya nagsorry sa kanya. Hindi deserve ng mga ito ang patawad. Papatawarin niya, tapos babalik na naman sa dati dahil iniisip ng mga itong easy lang siya. Sa ngayon, kailangan munang matikman ng mga ito ang parusa ng kanyang ama. Kahit papaano i-deserve din ng mga itong maparusahan bago patawarin. Kamusta? Okay ng passport mo abroad? Sa linggo na ang flight natin. Ani sa kanyang ama nang kausapin siya nito habang nagbabantay siya sa ospital. Nananatili ang mga mata niya sa nakahiga niyang ina. Napalunok siya at binalingan ng ama. Sorry po. Ani at nagbitiw ng tipid ng ngiti. Kaagad naman na nagets ng ama niya ang sagot niya sa tanong na ito. Nag-offer ito ng assistance at kukuha ito ng isang doktor na siyang regular na magbabantay at mag-a-update sa kanila sa kalagayan ni Leonora. Aalis siya kasama ang ama, ngunit maiiwan doon ang walang malay niyang ina. Laylay ang balikat ng ama niya nang maupo ito sa tabi niya. Sorry, Papa. Pero hindi ko po kayang iwan ang aking ina sa ganitong sitwasyon. Alam kong may mga hindi maganda siyang ginawa sa akin noon. Pero siya pa rin ang aking ina. Kahit balibaliktarin man ang mundo, hindi kakayanin ang konsensya ko. Aniya tumulo ang luha niya. Niyakap siya ng ama at hinalikan ng noo. Ayos lang. Sumunod ka na lang sa ibang bansa. Oras na okay na ang lahat. Maghihintay ako sa iyo roon. Nito sa kanya. Sa kabilang banda, 1 taon ang dumaan. Sa tahimik na parking lot sa labas ng ospital, isang wheelchair ang tinutulak-tulak ng isang nurse. Tatawag po ako ng lalaki para mabuhat po kayo. Anang nurse na nagtutulak ng wheelchair. Tumingala si Leonora sa kalangitan. 1 taon na ang nakakaraan. Nagising siyang mag-isa sa silid. Pagkatapos ng 1 taon ay nagkamalay na rin siya. Inaasahan niyang wala roon ang anak niya. Mas magugulat pa siya kung pagising niya ay nandoon si Karina. Napatingin siya sa eroplano niyang lumilipad sa ere sa mga oras na yon. Naaalala niya ngayon nga pala ang flight ni Karina patungong US. Makakasama na nito ang ama nito sa wakas. Tapos, mag-isa siyang maiiwan doon. Pakiramdam niya, deserve niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Marami siyang naging kasalanan sa anak niya. Napaka-unfair para sa anak niya kung sasabihin niyang gusto niya itong makasama pagkatapos sa mga ginawa niyang kawalanghiyaan dito. Ilang saglit pa ay may narinig siya. Nang mag-angat siya ng tingin ay nagulat siya nang makita si Karina. May hila-hila itong maleta. Natulala siya. Ang luha ay nagunahang mahulog sa mga mata niya nang mapagtantong hindi umalis ang anak. Lumapit ito sa kanya at nagkatitigan sila. Ma, umuwi na tayo? Nito. Tulala pa rin siya habang nakatitig dito. Hindi siya makagalaw sa tuwa at gulat.
Mo'y nananaginip lang siya nang marinig ang sinabi ni Karina. Hindi niya lubos akalaing siya ang pinili ng anak niya sa mga oras na yon. Tumango siya at ngumiti. Sige. Simula ng araw na yon ay ipinangako niya magsisimula sila ulit. Naglaan siya ng lote sa isang sulok ng probinsya para doon magsimula. Lahat ng ipon niya ay ginamit niya para sa isang simpleng pamumuhay. Isang beses sa isang buwan ay bibisita si Karina kay Armando Lavita. Tapos uuwi ulit ito kinabukasan. Dahil pinili ni Karina na mas manatili sa Pinas, kaya napilitan si Armando na manatili na rin sa Pinas. Saan ko po ilalagay ito? Nilingon niya nagsalita. Nalingon na niya si Aris sa may dalang dessert. Tinaasan niya ng kilay ang binata. Maliligaw ni Karina si Aris dahil doon ay siya naman ang nagtataray rito ngayon. Saan ko ilalagay ito? Ani Aris na nakangisi pa rin. Parang dati-rati nakabusangot ito sa kanya. Tapos ngayong nalaman nitong anak niya ang kinababaliwan nito ay panay na ang ngisi sa kanya. Sa malaking mesa, tsaka pwede ba pagkatapos ng birthday ng anak ko umuwi ka na rin sa mansyon? Kulang na lang dito ka na tumira. Baka nakakalimutan mong naniligaw ka pa lang. Pagbubunga nga niya rito. Opo. Ani Aris sa pabirong paraan. Binalingan niya ang labas. Natanaw niya si Karina. Nakangiti ito kasama ang mga bagong kaibigan nito sa lugar na iyon. Natigilan siya at pinagbasta ng anak. Hindi niya maiwasang hindi mangiti. Dinala niya ang anak doon upang burahin ang masasamang alaala sa pagitan nilang dalawa. Gusto niyang magsimula sila bilang tunay na pamilya. Gusto niyang alisin ang nakaraan nilang dalawa na naging hadlang para maging masaya sila. Ngayon ay gusto niyang mag-umpisa. Gusto niyang baguhin ang lahat ng magkasama. Ilang saglit ay natanaw niya si Armando Lavita. Nagkatinginan sila ng lalaki. May dala itong bulaklak. Sumilay ang ngiti sa labi ni Armando nang magtama ang mga mata nilang dalawa. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Hindi pa nagpapakita ang araw sa silangan